Sa ikatlong araw pagkatapos ng aming kasal, ikinulong ako ng asawa ko sa sala. Sa harap ng biyenan kong babae at nang hipak kong humahagulgol habang yakap-yakap ang kanyang designer bag. Ang dahilan? Dahil lang sa ayaw kong pirmahan ang papeles na magbibigay daan para ma-withdraw ang lahat ng pera sa savings passbook na bigay sa akin ng mga magulang ko bilang pabaon sa pag-asawa. Para ibayad sa utang ni Bea. Ibinagsak ni Marco ang mga papel sa mesa at nagbabantang sinabi, "Nandito ka na sa pamamahay ko, kaya ang pera mo ay pera na rin ng pamilyang ito." Tiningnan ko siya, saka ang biyenan kong si Aling Sonia na nakukunwaring nasasaktan at bigla akong natawa. Nang akmang sasampalin ako ni Marco, inilapak ko ang cellphone kong kanina pa palang nagre-record sa mesa at malamig na sinabi, "Sige, sampalin mo ako. Isang sampal mo lang, bukas ang umaga, ang buong pamilya ninyo ay laman na ang kasong isasampa ang abogado ko. Kung ang kwentong ito ay umantik sa inyong damdamin, magaginang, Ginu, kapatid, maaari po ninyong i-like, mag-subscribe sa channel na Kwentong Buhay, at mag-iwan ng komento. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung bakit ang isang bagong kasal na wala pang 3 araw ay kinailangang iligtas ang sarili mula sa mismong bahay ng kanyang napangasawa. Bago pa mang umalinggaw ang gatunogen nina, kandado sa pinto ni na sala. Bago pa man ibagsak sa mesa ang authorization to withdraw. Bago ko pa makita ang kamay ng asawa kong nakaambas sa ere habang tuwang-tuwa ang kanyang kapatid, naniwala akong isa ako sa pinakamaswerteng babae. Ako si Isabella, pero Isay ang tawag nila sa akin. 32 taong gulang noon, punong accountant sa isang construction company sa Cebu City. Sabihin na nating ang pagiging accountant ay tunok na kakabagot, pero para sa akin, 10 taon iyon ng aking kabataan. Mula sa pagiging isang bagong graduate na nanginginig pa habang hawak ang unang sahod, pinagdaanan ko ang lahat ng gabing nag-overtime, mga panahon ng pag-audit na halos hindi na natutulog, at mga pagkakataong kinukwestiyon ng kliyente ang bawat numero. Hindi ako magaling sa mabulaklak na salita, at hindi rin mahilig magyabang. Ang alam ko lang ay magtrabaho ng maingat at mamuhay ng tapat. Bawat sentimong kinikita ko, pinaghihirapan ko, bawat dokumentong may pangalan ko, ako mismo ang nag-ingat. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit nang dumating si Marco, inakala kong siya ang lambing na ipinadala ng tadhana pagkatapos ng maraming taon na mag-isa kong kinakaya ang lahat. Mas matanda sa akin ng 3 taon si Marco. Isa siyang sales manager sa isang furniture company. Matangkat, magaling magsalita, at palaging tila nag-isip ng mabuti bago kumilos. Nakakilala kami nang mag-order ang kumpanya kong nga muebles para sa bagong opisina. Nagsimula lang sa ilang usapang gitrabayo, ilang gitaza enige pagkatapos enigre trabayo, at ilang text message enige panggungumusta kapag ginagabi ako enige uy. Hindi siya nakmamadali, at hindi nagsasabingam nga salitang sobra sa tamis. Tahimik lang siyang dumarating sa mga panahong kailangan ko siya. Inabutan ako ngang isang boteng tubig paglabas ko ngang construction site, naghihintay sa lobby ng kumpanya hanggang matapos ang trabaho ko sa isang maulang gabi, at ngingiti ng mahinahon sabay sabing, "Masyado kang masipag. Ang sinumang magmamahal sa iyo, kailangang matutong maghintay." Kinilig ako sa masimpleng bagay na tulad niyan. Sa loop enge mahigit 1 taon naming relasyon, hindi kailanman nakpakita enge inis si Marco sa trabaho ko. Sa katunayan, madalas niyang sabihin na gusto niya ang nga babaeng independent, may sariling karera, at may sariling pag-iisip. Minsan, pabiro ko siyang tinanong, "Pag kinasal na tayo, pagre-resinin mo ba ako para maging full-time housewife?" Natawa si Marco, hinaplos ang buhok ko at sinabing, "Asawa ang pinakasalan ko, hindi katulong." Sinabi pa niya, "Sa buhay mo, gusto ko lang maging kasama, hindi ang maging taga-kontrol." Dahil sa mga salitang iyon, naniwala ako. Naniwala ako hanggang sa puntong paulit-ulit akong tinanong ni Mama, "Anak, sigurado ka na ba?" Ngumiti lang ako at tumango. Naniwala ako hanggang sa puntong umupo si Papa sa beranda, nagsaling ng tsaa at sinabing, "Ang pag-asawa ay panghabang buhay. Huwag kang maniwala lang sa mga sinasabi ng isang tao habang kayo'y nagmamahalan." Ipinagtanggol ko pa rin si Marco. Sinabi ko kay Papa na mabait siya, marunong makisama, at hindi dominante. Sinabi ko iyon ng buong kumpiyansa, na para bang kilalang kilala ko na siya. Pagkatapos ang mahigit 1 taon, idinaos ang aming kasal sa isang malaking resort sa Mactan. Noong araw na iyon, napakaganda ng kalangitan sa Cebu, banayat ang hangin, at ang mga puting lasongang seda sa arko ngang bulaklak ay sumasayaw, na parang sa panaginip. Suot ko ang isang magandang Filipiniana gown na pinili mismo ni Mama. Nakaayos ang buhok ko,
At sa likoy nakasabit ang gintong kwintas na pamanapang lola ko. Pagpasok ko sa pasilyo, nakita ko si Marco na naghihintay sa dulo, nakasuot ng eleganteng barong Tagalog, namumula ang mamata niya habang nakatingin sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko sa harap ng aming magkapamilya at kaibigan, at nanginginig na sinabing, "Mula ngayon, poprotektahan kita, rerespetuhin kita, at hindi ko hahayaang masaktan ka." Noong mga sandaling iyon, buong puso akong naniwala. Ang biyenan ko, si Aling Sonia, ay napakabait ding ngiti noong araw na iyon. Mahigit 60 anyos na siya, maliit ang pangangatawan, maayos ang pagkakakulot ng buhok, at malumanay magsalita. Hinawakan niya ang kamay ko sa harap ni Mama at malambing na sinabi, "Pagdating mo sa bahay namin, anak, hindi kita ituturing na manugang kundi parang tunay na anak. Mamuhay ka ng komportable, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Hindi kami mahigpit sa mga formalidad." Nang marinig iyon ni Mama, medyo gumaan ang kanyang loob. Tiningnan niya ako, na may namumuong luha sa kanyang mata. Alam kong para sa isang ina, ang paghahatid sa anak na babae sa bahay ng ibang tao ay hindi kailanman madali. Dumating ang oras ng pagbibigay ng pabaon. Inilagay ng magulang ko sa aking kamay ang isang savings passbook at ilang alahas na ginto. Dahan-dahan nagsalita si Papa, sapat para marinig ng buong pamilya ng lalaki. "Ito ay perang pinag-ipunan namin para sa iyo lamang, anak. Kung magiging masaya ang buhay mo, ituring mo itong ipon. Kung dumating ang hirap, mayroon kang magagamit para sa sarili mo. Ang perang ito ay para sa aming anak, hindi para sa kung sino paman." Noong sandaling iyon, naantik lang ako. Hindi ko napansin na pagkatapos magsalita ni Papa, bahagyang natigilan ang ngiti ni Aling Sonia sa isang napakaikling sandali. Napakabilis nito na kung hindi ko lang inalala pagkatapos, siguradong pinalampas ko na. Si Bea, ang kapatid ni Marco, ay hindi kasing galing magtago ng emosyon tulad ng kanyang ina. Nakatayo siya sa tabi ni Aling Sonia, suot ang isang hapit na bestidang kulay krema, at walang tigil sa pagkuha ang video gamit ang kanyang telepono. Nang makita niya ang passbook at mga pulseras na ginto, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Bumulong siya sa isang kaibigan sa tabi niya, na akala mo'y pabulong lang pero narinig ko ng malinaw. Swerte ni Ate Isay, parang nanalo sa loto pagkatapos magpakasal. Nahagigikan ang kaibigan niya, at natawa rin si Bea. Ang tawang iyon ay hindi naman halatang masama, pero mayroon itong kakaibang dating, isang pakiramdam na parabang hindi ako tinitingnan bilang isang nobya, kundi bilang isang premyo na kauwi lang sa kanilang bahay. Lumingon ako kay Marco. Narinig din niya iyon pero ngumiti lang siya at sinabing, "Si Bea talaga, laging mapakbiro. Huwag mong pansinin, isip bata pa yan." Noon ko lang nalaman na may mga taong ginagamit ang salitang isip bata para pagtakpan ang kawalan ng modo, ginagamit ang salitang kadugo para pagtakpan ang kasakiman, at ginagamit ang salitang pamilya para pilitin ang iba na magsakripisyo ng walang hanggan. Pero noong sandaling iyon, hindi ko pa naisip ang maiyon. Ako ang nobya sa araw nga aking kasal. Gusto kong maniwala na lahat ay maganda. Gusto kong maniwala na totoo ang mapagbati, totoo ang mangiti, at totoo ang mahawak kamay. Sabi ko sa sarili ko, sa pagtira sa bahay ng biyenan, lahat ay kailangan ng panahon para magkakilala. Ang isang nasabing salita ang hipak ay hindi dapat maging dahilan para masira ang masayang araw ko. Ang reception ay tumagal hanggang hapon. Kasama ko si Marco na lumibot sa bawat mesa, ipinakikilala ako sa kanyang makamag-anak. Lahat sila ay pinupuri ako sa pagiging magaling, maganda, at mukhang mabait. Si Aling Sonia naman ay paulit-ulit na sinasabi sa mga bisita na napakaswerteng kanyang pamilya na nakakuha ng manugang na punong accountant. Maganda na, mabait pa. Ang mga salitang iyon nun ay nakpahiya sa akin, pero nakbigay din ng init sa aking puso. May isang pagkakataon lang, nang nasa likod ako ng entablado para ayusin ang aking belo, na narinig ko ang boses ni Bea sa labas. May kausap siya sa telepono, pagkatapos ang kasal, medyo gagaan na ang problema natin. May sariling savings ang bagong hipak ko, malaki ang bigay ang mamagulang niya, mabilis at mahina ang kanyang boses. Akmang lalabas na sana ako nang biglang lumapit si Marco at tinanong kung pagod na ako o kung gusto kong uminom. Naputol ang usapan at muli ko na namang pinalampas. Siguro, sa buhay, maraming sakuna ang hindi dumarating ng biglaan. Nakatayo na sila sa isang sulok, maraming beses na nagbibigay ng senyales sa atin. Ngunit kapag masaya, madalas ay nakbubulak-bulagan tayo. Noong gabing iyon, nang ihatid ako ang bridal char sa bahay ni na Marco, maliwanag ang mailaw sa kalye. Ang tatlong palapag na bahay ay may nakasabit na pulang "Si Double Happiness" na simbolo. May mga bulaklak na pandekorasyon na nakadikit sa salaming pinto,
at may mga konfetti pa sa sahig ng garahe. Nakatayo si Aling Sonia sa pinto para salubungin ako, nakangiti ng buong tamis, at inalalayan akong umakyat sa hagdanan. Sabi niya, mula ngayon, ito na ang bahay mo. Tiningnan ko ang malawak na sala, ang makintab na mga muebles na gawa sa kahoy, ang altar ng maninuno na umuusok sa insenso, at sa puso ko'y may halong kaba at tuwa. Inisip ko talaga na mula ngayon, mayroon na akong isa pang tahanan. Si Marco, na nakatayo sa tabi ko, ay marahang hinikpitan ang hawak sa aking kamay. Bumulong siya, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ngumiti ako, pero ngayon, sa tuwing naalala ko ang mga salitang iyon, nanlalamig ang aking likod. Dahil ang taong nagsabing nandito ako ay siya ring unang nakandado ang pinto, pumilit sa aking ibigay ang pera, at umamba ang sampal sa akin pagkatapos lang ng 3 araw na pagiging asawa, at lahat ng iyon ay nagsimula sa mga tingin na tila walang mali siya noong mismong araw ng aming kasal. Kinaumagahan, nagising ako bago pa man sumikat ang araw. Ang aming silit ay amoy bulaklak pa rin ng kasal, amoy pulbos at pabango, at amoy bagong labang kumot. Ang wedding gown ko ay mayos na nakasabit sa isang sulok, ang puting belo nito ay nakalaylay na parang isang maliit na ulap. Pinakmasdan ko ito sandali, at sa puso ko'y naroon pa rin ang pakiramdam ng isang taong kalalampas lang sa isang napakahalagang araw. Katabi ko si Marco, mahimbing ang tulog, pantay ang pahinga. Ang kanyang mukha habang natutulog ay napakaamo. Ngumiti ako ng bahagya, kinumutan siya, at dahan-dahang bumaba sa kama. Naisip ko, unang araw bilang manugang. Kahit sabihin pa ang biyenan ko na hindi sila mahigpit, dapat pa rin akong gumising ng maaga. Hindi para magpalakas kaninuman, kundi dahil gusto kong simulan ang lahat ng may kabutihan. Nagilamos ako, nagsuot ng simpleng damit, at bumaba sa kusina. Tahimik pa ang bahay. Tanging ang tunok lang ng orasan sa dingding at ang malayong ugong ng motor sa labas ang naririnig. Napakalawak ng kusina ni na Marco, makintab ang granite countertop. Ang makabinet na gawa sa kahoy ay maingat na pinunasan. Binuksan ko ang ref, at nakita kong marami pang pagkain mula sa reception kahapon. Nag-isip ako sandali, kumuha ang buto-buto at gulay, at nagluto energy mainit na arroz caldo para sa buong pamilya. Nang kumulo na ang lugaw, bumaba si Aling Sonia. Suot niya ang isang set ng silk na pantulok na kulay lila, at mayos na nakatali ang kanyang buhok. Nang makita niya ako sa kusina, bahagya siyang natigilan bago ngumiti. Ang aga mo namang nagising, anak? Magalang akong sumagot. Opo, Nay. Sanay na po kasi ako sa oras ng trabaho kaya hindi na ako makatulog pa. Nagluto po ako ng konting arroz caldo, para po magaan lang ang almusal natin. Lumapit si Aling Sonia, tiningnan ang kaldero, at tumango. Mabuti yan, anak. Magaling kang makiramdam. Sa bahay ng biyenan, ang unang tinitingnan ay hindi ang diploma o posisyon, kundi ang galing sa pamamahay. Ang masalitang iyon, bagamat parang normal na pangaral, ay may kung anong kirot na idinulot sa aking damdamin. Ngumiti lang ako ng bahagya at hindi sumagot. Siguro, masyado lang akong sensitibo. Tutal, unang araw pa lang naman. At bawat pamilya ay may kanya-kanyang paraan ng pagsasalita. Ilang sandali pa, bumaba si Bea. Nakapantulok siyang seda, medyo magulo ang buhok pero may manipis pa ring make-up mula kagabi. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakatutok ang mamata sa screen. Dumaan siya sa kusina. Tiningnan ako at natural na sinabi, Ate Isay, gusto ko ngang ice coffee, konting yelo lang ha. Tapos, pakinit na ring ng siopaw para sa akin. Ayoko ngang arroz caldo. Medyo natigilan ako. Hindi dahil mahirap magtimpla ng kape, kundi dahil sa paraan ng kanyang pagsasalita. Walang pakiusap, walang tanong, walang pakundangan. Nagsalita siya na parabang natural lang na obligasyon kong pagsilbihan siya. Si Aling Sonia na nasa tabi ko, imbes na sawayin ang anak, ay lumingon pa sa akin at malumanay na sinabi, si Bea kasi, sanay yan na inalagaan mula pa kabata. Ikaw na ang bahala sa kanya, anak. Ang magipag, nagiging malapit, sa isa't isa dahil sa mga malilit na bagay na ganyan. Napabuntong hininga ako at sumagot, sige po. Sabi ko sa sarili ko, bago pa lang naman ako rito, ang isang tasang kape ay hindi dapat pakmulan ng samaan ng loob. Ipinagtimpla ko si Bea ang kape, nakinit ng siopaw. Nagsalin ng arroz caldo para kay Aling Sonia, at umakyat para gisingin si Marco. Ang unang almusal sa bahay biyenan ay hindi gaanong magulo, pero nagsimula na akong makaramdam ng mahindi nakikitang tali na dahan-dahang pumupulupot sa akin. Si Aling Sonia ay nakaupo sa kabisera ng mesa, habang kumakain ay itinuturo sa akin kung saang kabinet nakalagay ang bigas, ang mapampalasa, saan nakatago ang panlinis ng sahig,
at kung anong araw dumadaan ang truck ng basura. Si Bea naman ay nakataas ang paa sa upuan, habang kumakain ng siopa o ay nanonood sa cellphone. Paminsan-minsan, itutulak niya ang tasa ng kape at sasabihing, medyo matabang, ate. Dagdagan mo ng gatas. Si Marco naman ay nakaupo sa tabi ko. Nagbabasa ang balita sa cellphone habang kumakain. Wala siyang nakikitang anumang mali. Nang tingnan ko siya, ngumiti pa siya ng bahagya. Maging matiyaga ka lang sa pag-aral ng mga kaugalian dito sa bahay. Medyo maselan si mama, pero mapagmahal yan. Ang masalitang kaugalian dito sa bahay ay tumatak sa isip ko, at nag-iwan ng bahagyang agam-agam. Pagkatapos ng almusal, tumayo ako para likpitin ang mga pinakainan. Si Bea, pagkatapos kumain, ay tumayo agad, ni hindi man lang dinala ang kanyang plato sa lababo. Habang naglalakad, sinabi niya, Ate Isay, pakihugas na rin ng tasa ng kape ko ha. Aakyat na ako, sasagutin ko lang mga-customer ko. Tiningnan ko ang kanyang likod, saka ang tasa na may mansa pa ang gatas sa mesa. Dumaan si Aling Sonia, at nang makita akong nakatayo, ngumiti siya. Huwag mo nang pansinin yan. Busiyan si Bea sa online selling niya. Sa bahay, may kanya-kanyang gawain ang mga babae, pero dahil bago ka pa lang, ikaw na muna ang mag-asikaso sa lahat para masanay ka. Gusto kong itanong, ano po ba ang gawain ni Bea? Pero naipit ang tanong sa lalamunan ko. Ayokong sa unang araw ko palang bilang manugang ay maging mabigat na ang pakiramdam. Muli kong sinabi sa sarili ko, magtiis muna para sa kapayapaan ng tahanan. Hinugasan ko ang maplato. Nilinis ang kusina, tinipon ang basura, at inayos ang mga regalo sa kasal. Malapit na ang tanghali nang tawagin ako ni Aling Sonia sa bodega. Ipinakita niya sa akin ang isang tumpok ng mga kumot, mantel, at damit na ginamit na mega bisita kaapon. Sabi niya, pahiwa-hiwalayin mo to tapos labhan mo na unti-unti. Ayaw namin kumuhang labandera. Mas malinis pa rin kapag taga-bahay ang gumagawa. Tiningnan ko ang tumpok ng labahin na halos kasing taas ko na, at medyo natigilan. Ganun pa man, tumango ako. Buong umaga, para akong trumpo na umiikot sa loop ng bahay na tinatawag kong bahay ng biyenan. Samantala, si Bea ay nasa sala, nanonood ng pelikula. Ang tawa mula sa kanyang cellphone ay umalinggawnaw. May pagkakataon pang sumigaw siya, Ate Isay, pakikuha naman ng isang botangang tubig sa ref. Dala-dala ko ang isang planggana ng damit, basa ang kamay, at nananakit ang likod. Pero lumabas si Aling Sonia mula sa kanyang kwarto at siya na ang sumagot, Isay, ikaw na ang kumuha para sa kapatid mo. Nagre-reply, yan sa customer, huwag mo nang pag-akyatin babain pa. Natigilan ako ang ilang segundo. Ang isang botaang tubig sa ref ay wala pang ilang hakbang mula sa kinaupuan ni Bea, pero kailangan pa ring ako ang kumuha. Noong mga sandaling iyon, nagsimula ng may sumibol na kakaibang pakiramdam sa akin. Hindi pa galit, kundi isang unti-unting panlalamig. Para bang may nagbukas ng siwang sa pinto para ipakita sa akin na sa likod ng malalambing na salita ay isang hindi makatarungang sistema. Noong hapong iyon, dinala ako ni Marco sa kwarto para magpahinga. Nakita niyang hinihilot ko ang aking balikat at tinanong, pagod ka ba? Tiningnan ko siya at nagsabi ng totu, medyo pagod ako, ang daming gawain sa bahay. Si Bea naman, malaki na siya, kaya sa tingin ko kaya na niyang gawin ang ilang maliliit na bagay. Tinatanggal ni Marco ang kanyang relo, at nang marinig iyon ay natigilan. Lumingon siya sa akin, at bahagyang nawala ang kanyang ngiti. Bagong salta ka pa lang dito, yan na agad ang napapansin mo? Natulala ako. Hindi ko naman pinapansin, sinasabi ko lang. Bumuntong hininga si Marco, kapatid ko si Bea. Mula pagkabata, sanay na siyang inaalagaan ni mama kaya medyo walang pakialam. Bilang hipak niya, ikaw na ang magparaya. Ano ba naman yon? Tiningnan ko ang aking asawa at biglang naramdaman na ang mas sinasabi niya ay hindi natugma sa masinabi ng taong nagsabing asawa ang pinakasalan ko, hindi katulong. Mahina kong tinanong, paano naman ako? Bago pa lang din ako sa bahay ninyo, nagsasanay pa ring makibagay sa lahat. Lumapit si Marco, ipinatong ang kamay sa balikat ko, at lumambing ang boses. Alam ko, pero ang isang babaeng marunong makisama ay marunong maging malambot. Huwag kang masyadong matigas. Baka isipin ni mama na mahirap kang pakisamahan. Nanahimik ako. Hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin. Isang araw pa lang akong kasal. Kung makikipagtalo ako agad, siguradong ako ang lalabas na mali sa mata ng buong pamilya. Sinabi ko na naman sa sarili ko, hayaan na, baka sa mga susunod na araw ay pwede nang pag-usapan. Pero noong gabi ring iyon, hindi sinasadyang narinig ko ang isang tawag sa telepono ni Bea.
Nasa kusina ako nun. Hinuhugasan ang ilang natitirang basong salamin. Bahagyang nakabukas ang pinto ang kusina. Sa labas ng pasilyo, mahina ngunit apurado ang boses ni Bea. Huwag kang mag-alala, malapit na akong makahanap ng pera. Kakauwi lang ng hipak ko. Malaki ang pabaon na bigay ng magulang niya. Sabi ni Mama, dahan-dahanin lang daw pero siguradong makukuha natin. Natigilan ang kamay ko sa ilalim ng malamig na tubig. Ang baso sa aking kamay ay muntik nang dumulas at mahulog sa lababo. Nanatili akong tahimik, naririnig ang malakas na pagtibok na aking puso. Sa labas, mahinang tumawa si B. Oh, alam ko. Kung hindi, hihiramin ko muna. Babayaran ko rin naman, huwag mo na akong madaliin. Kakakasalang, kung masyadong ipipilit, magmumukhang masama. Ipinatay ko ang gripo, biglang naging nakakabinging tahimik ang buong kusina. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok ako sa bahay na ito, nanlamig ang aking likod. Hindi lang pala ako ang nag-aral kung paano maging manugang. May isang tao rin sa bahay na ito na nag-aral kung paano buksan ang kaban na nangangalang pabaon ko. Pagkatapos ang tawag na iyon ni Bea, halos hindi ako nakatulog ng mahimbing noong gabing iyon. Nakahiga ako sa tabi ni Marco, dilat ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Sa labas ng bintana, ang ilawang poste ay nag-iwan ng isang dilaw na guhit sa dingding. Ang aming silid pangkasal ay, may nakasabit pa ring pulang sinasimbolo, may amoy pa rin ng mga bulaklak, at may mga regalong hindi pa nabubuksan. Lahat ng iyon ay dapat sanang magbigay ng init sa pusong ang isang bagong kasal. Pero hindi ko alam kung bakit, nasasakal ako. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Bea, kakauwi lang ng hipak ko, malaki ang pabaon na bigay ng magulang niya. Lumingon ako kay Marco. Mahimbing ang tulog niya, payapa ang muha na parang walang anumang nangyayari. Gusto ko siyang gisingin, gusto kong itanong ng diretso kung ano ang tungkol sa utang ni Bea. Bakit binabanggit ng kapatid niya ang pabaon ko na may ganoong katiyakan, pero pinigilan ko ang sarili ko. Isang dahilan ay dahil wala pa akong malinaw na ebidensya. Isa pa, gusto ko pa ring maniwala na walang kinalaman si Marco. Sabi ko sa sarili ko, baka nagyayabang lang si Bea sa kaibigan niya. Baka hindi ko narinig ang buong kwento. Baka masyado lang akong nagiging sensitibo pagkatapos ang isang nakakapagod na araw. Ang isang babaeng bagong kasal ay madalas magaling sa pagkukumbinsi sa sarili na ganito. Kukumbinsihin ang sarili para hindi aminin na ang pintong pinasok niya ay maaring hindi isang tahanan, kundi isang bitag. Kinaumagahan, medyo huli na akong gumising kumpara kahapon. Pagbaba ko sa kusina, nakaupo na si Aling Sonia sa mesa. May mainit na tasa sa harap niya. Si Bea ay nakahiga sa sopa sa sala, nag-scroll sa telepono, habang ang mapaan niya ay nakapatong sa isang maliit na unan. Si Marco naman ay nagsusuot ng kanyang polo, nag-ayos ng kwelyo sa harap ng salamin. Nang makita akong bumababa, bahagyang ngumiti si Aling Sonia. Gising ka na pala, Isay. Ngayon ay araw pahinga mo pagkatapos ngang kasal, manatili ka sa bahay para masanay sa mga gawain. May ilang bagay akong gustong ituro sa iyo. Sumagot akong upo, pero sa puso ko'y may bumabagabag pa rin tungkol sa nangyari kagabi. Tiningnan ko si Bea, wala siyang anumang bakas ng pag-alala. Sa katunayan, pumipili pa siyang lipstick sa telepono. Paminsan-minsan ay nagte-text siya at ngumingiti. Ang isang taong hinahabol ng pinagkakautangan, kung talagang natatakot, ay hindi magiging ganun kapayapa. Ang almusal namin noong araw na iyon ay tinapay at pritong itlog. Pagkaupo ko pa lang, itinulak na ni Bea ang plato niya sa harap ko. Ate Isay, masyadong luto yung itlog ko. Iprito mo ulit akong bago, gusto ko yung malasadong pula. Tiningnan ko ang plato. Ang itlog ay medyo luto lang sa gilid, pero pwede pa rin kainin. Ngunit naunang nagsalita si Aling Sonia. Ipagluto mo na lang ulit siya, anak. Mula pagkabata, pihikan na yan sa pagkain. Kapag hindi tama sa panlasa niya, hindi nakakainin. Kinuha ko ang plato at tumayo. Sinulyapan ako ni Marco at bumulong, huwag kang sumimangot. Umaga pa lang, baka malungkot si Mama. Natigilan ako at lumingon sa kanya. Wala naman akong sinasabi ah. Kinakabit ni Marco ang butones ng kanyang manggas, at kalmado ang boses. Hindi ka nga nagsasalita, pero kitang-kita sa mukha mo, sa bahay ng biyenan, minsan kailangan mong itago ang sarili mong ego. Narinig ko ang salitang iyon at nanlamig ang aking puso. Ibig sabihin, kapag hindi ako masaya dahil sa isang hindi makatarungang utos, ako na ang hindi marunong magtago ng ego. Samantalang ang taong nakahiga sa sopa at naguutos sa hipak na ulitin ang almusal ay pihikan lang mula pagkabata.
Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kusina para ulitin ang pagprito ngang itlog para kay Bea. Nang ilabas ko ito, sinulyapan niya lang at sinabing, mas maganda to ngayon. Walang pasasalamat, walang hiya, walang anumang pakundangan. Umupo ako para kainin ang aking pagkain na malamig na. Ang tinapay ay tuyo at matigas, at bawat subo ay parang bumabara sa lalamunan ko. Habang nagsasalin ng si Aling Sonya, natural siyang nagsalita. Mamayang gabi, agahan natin ang hapunan ha. May mahalaga akong gustong pag-usapan sa inyong dalawa. Tumingala ako. Ano po yun, Nay? Tiningnan ako ni Aling Sonya. Ang kanyang mamata ay mabait pa rin, ngunit medyo matigas ang gilit ng kanyang bibig. Bagay lang sa look ng pamilya, anak. Pagkatapos kumain, pag-usapan natin ng maayos. Yumuko si Marco at uminom ng tubig. Hindi niya ako tinitingnan. Si Bea naman ay biglang tumahimik, ngunit mas bumilis ang pagtipa ang kanyang gadaliri sa screen ng telepono. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang pag-usapan mamayang gabi ay hindi simple. Buong araw na iyon, inutusan ako ni Aling Sonya na gawin ang iba't ibang bagay. Minsan, ipapalinis muli ang makabinet sa kusina. Minsan, ipapatupi ang makumot sa sala. Minsan, ipapayos ang maregalo sa kasal. At minsan, ipapasulat ang listahan ng nga sobrang may pera mula sa kasal. Ginawa ko ang lahat, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil gusto kong mag-obserba. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang kanilang inihahanda. Malapit na ang hapon. Umakyat ako sa kwarto para kunin ang charger ng telepono ko at napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto ng kabinet sa tabi ng kama ko. Naalala ko ng malinaw na isinara ko ito bago ako bumaba sa kusina kaninang umaga. Sa loob ng drawer na iyon ay naroon ang aking personal na folder na naglalaman ng aking ID, kontrata sa trabaho, photocopy ng savings passbook, at ilang mahahalagang dokumento. Lumapit ako at binuksan ang drawer. Nandoon pa rin ang folder, ngunit nagbago ang posisyon nito. Para sa isang taong maingat sa mga dokumento tulad ko, hindi ako maaring makamali sa bagay na ito. Kinuha ko ang folder at sinuri ang bawat isa. Nandun pa rin ang ID, ang photocopy ng passbook, ngunit ang papel na nakasingit sa gitna ay nagiba ng posisyon. Ang marka ng paperclip ay lumipat sa ibang bahagi. Bumilis ang tibok ng puso ko. Mayroong gumalaw ng gamit ko. Nanatili akong tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay kinuha ko ang telepono at kinunan ng litrato ang posisyon ng folder, ang buong drawer, at bawat dokumento bago ito ibalik sa dati. Pagkatapos, pinalitan ko ang password ng aking telepono, ang password ng aking bank account, at nag-activate ng face recognition at message verification. Lahat ng iyon ay ginawa ko ng mabilis at maayos, tulad ng pag-ayos ng isang pagkakamali sa mga financial records ng kumpanya. Mula sa sandaling iyon, hindi ko na maring ituring na pakahing sensitibo lang ang aking akam-akam. Pagsapit ng gabi, mas maaga kaysa karaniwan ang hapunan. Sa mesa ay may sinigang na isda, adobo, nilagang gulay, at isang plato ang inihaw, na hipon na sinabi ni Aling Sonya na paborito ni Marco. Kakaiba ang kapaligiran. Mas malambing si Aling Sonya kaysa karaniwan, at panay ang paglalagay ng pagkain sa plato ko. Si Marco ay nakaupo rin ng maayos at hindi hawak ang telepono. Si Bea naman ay nakasuot ng mas magandang damit, maayos ang buhok, at bahagyang namumula ang mata na parang kagagaling lang sa iyak. Umupo ako. Mayroon ng nakahandang pader sa aking puso. Nakakailang subo pa lang ako nang ibaba ni Aling Sonya ang kanyang makubiertos at bumuntong hininga. Isay, anak, may gusto akong sabihin sa iyo. Mahirap itong sabihin, pero ngayong parte ka na ang pamilya. Sa tingin ko'y hindi na dapat itago sa iyo. Ibinaba ko ang aking mangkok. Opo, Nay, sabihin niyo po. Tumingin si Aling Sonya kay Bea. Agad na yumuko si Bea, habang kinukusot ang gilid ng tissue. Umehem si Marco at nagsalita para sa kanya. Hindi naging maganda ang negosyo ni Bea, at kinakapos siya sa pera ngayon. Hindi naman kalakihan kung tutulungan ng buong pamilya, pero kailangan na niya agad. Nagtanong ako, gaano po kalaki? Agad na humagulgol si Bea. Napakabilis. Na parabang ang ngaluhan niya ay inihanda na kanina pa. Niyugyok niya ang balikat. Tinanong mo pa yan. Ibig sabihin ayaw mo na akong tulungan. Alam ko na, bago ka pa lang dito, hindi mo pa kami itinuturing na pamilya. Tiningnan ko siya, at kalmado pa rin ang boses ko. Hindi ko pa sinasabing tutulong ako o hindi. Nagtatanong lang ako kung makano, kanino utang, bakit nakautang, at kung may mapapeles. Biglang naging mabigat ang kapaligiran, kumunot ang nuni Aling Sonya.
Bakit kailangan mo pang magtanong ng ganyan? Kapag may problema ang pamilya, tumutulong muna. Ang mapapeles, mamaya na yan. Lumingon ako sa kanya. Nay, accountant po ako. Para sa akin, pagdating sa pera, kahit kapamilya pa, kailangang maging malinaw para walang samaan ng loop sa huli. Malakas na ibinagsak ni Marco ang kanyang makubiertos sa mesa. Huwag mong dalhin ang ugaling kumpanya dito sa bahay. Ito ay usaping pamilya. Tiningnan ko siya. Dahil nga usaping pamilya ito, lalo kong kailangang malaman ang lahat. Mas lumakas ang iyak ni Bea. Sinabi niya na nag-import siyang isang batch ng cosmetics pero nalokong supplier. Ngayon, hinahabol na siya para sa bayad. Kung hindi siya makakabayad sa loop ng linggong ito, ipopost siya online at susugurin sa bahay nila. Nang marinig iyon ni Aling Sonia, hinawakan niya ang kanyang dibdib at bumuntong hininga na parang hihimatayin. Agad na lumapit si Marco para alalayan ang ina, at tiningnan ako ng may paninisi. Nakita mo na, ilang gabi nang hindi makatulog si mama dahil dito. Muli kong tinanong, magkano ang halaga? Tiningnan ako ni Marco sandali at sinabi, halos katumbas ngang laman ng savings passbook na bigay sa iyo nga magulang mo nung kasal. Para bang nagelo ang hangin. Narinig ko ng malinaw ang mahinang paktaman ng kutsara ni Bea sa gilid ng mangkok. Nakita ko rin ng malinaw ang mabilis ngunit matalim na sulyap ni Aling Sonia sa akin. Sa wakas, sinabi na nila. Dahan-dahan akong nagtanong, ang ibig mong sabihin, gusto mong i-withdraw ko ang pera mula sa pabaon sa akin para ipambayad sa utang ni Bea. Kumunot ang nu ni Marco. Huwag mong gawing ganyan kasama pakinggan, pahiram lang muna. Kapag nakarecover na si Bea, babayaran ka rin niya. Tiningnan ko si Bea. Kailan mo ibabalik? Kinagat ni Bea ang kanyang labi. Hindi ko pa alam. Pero hipak kita. Kung tutulungan mo ako ngayon, habang buhay kong tatanawin na utang na loop. Bahagya akong ngumiti. Ang utang na loop ay hindi pwedeng isulat sa libro ng accounting. Bea, biglang namula ang muka ni Bea. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na siya tiningnan. Lumingon ako kay Marco. Ang perang iyon ay bigay sa akin ng mga magulang ko para sa akin lang. Sa harap ng dalawang pamilya, malinaw na sinabi ni Papa. Iyon ay para sa sarili kong kapakanan, hindi para sa pondo ng pamilya ang asawa ko. Malakas na ibinagsak ni Aling Sonia ang baso ang tubig. Hindi ko gusto ang tono ang pananalita mo, anak. Nandito ka na sa pamamahay namin, pero mayroon ka pa ring pera ko, perang pamilya. Paano tayo mabubuhay ng ganito? Sumagot ako, malinaw po sa akin ang pagkakaiba. Dahil kung hindi, ako ang unang malulugi. Tumayo si Marco at lumakat papunta sa maliit na aparador sa tabing ng hapagkainan. Binuksan niya ang drawer, kumuha ng isang set ng mga dokumentong nakahanda na, at inilapak sa harap ko. Pirmahan mo to, bukas, sasamahan kita sa bangko para asikasuhin ang peg withdraw. Tiningnan ko ang mga papel sa mesa. Ang masalitang authorization to withdraw savings account ay malinaw na nakasulat sa harap ko. Malamig na parang isang manipis na kutsilyo. Ang aking kamay na nakapatong sa aking hita ay dahan-dahang kumuyom. Kaya pala, ang hapunan na ito ay hindi para makiusap na tulungan ko sila. Nahanda na sila ng papeles, nahanda ng luha, nahanda ng isang bitak na puno ng moralidad. Hinihintay na lang nila akong yumuko at pumirma. Tumingala ako at tiningnan si Marco, at malinaw na binikas ang bawat salita. Hindi ako pipirma. Pakasabi ko nun, para bang nawala ang lahat ng tunok sa silid kainan. Si Bea ay biglang napatigil sa pagiyak sa isang iglap. Tiningnan ako ni Aling Sonia, nanlalaki ang mga mata, at nawala na ang karaniwang malambing niyang ekspresyon. Si Marco, na nakatayo sa tabingang mesa, ang kamay ay nakapatong pa rin sa mapapeles, ang kanyang muha ay mula sa pagtataka ay naging madilim. Nakita ko ng malinaw ang pagbabagong iyon. Hindi iyon ang pagkadismaya ng isang taong tinanggihang tulungan. Iyon ang galit ng isang taong akalay sigurado na sa panalo, ngunit biglang hinablot ng iba ang kontrol. Inulit ni Marco ang tanong, napakabagal ng kanyang boses. Anong sabi mo? Tumingala ako at tiningnan siya. Sabi ko, hindi ako pipirma. Agad na tumayo si Bea, hindi pa natutuyo ang luha sa kanyang muha, ngunit ang kanyang boses ay matalas na parang kutsilyo. Ate Isay, sobra ka na. Sinabi ko na manghihiram lang, hindi naman hinihingi. May problema na nga ang pamilya, pero nagbibilang ka pa rin ng bawat sentimo. Lumingon ako sa kanya. Kung hihiram ka, maglabas ka ng promissory note, plano kung paano magbayad, dahilan ng pag-utang, pangalan ng naniningil, kontrata ng pagbili ng mga produkto, at bank statement. Titinan ko kung kaya ko. Pero kung iyak ka lang at pipilitin akong pirmahan ang papeles para ubusin ang pabaon sa akin, hindi iyon pahiram, pamimilit yon. Namula ang muha ni Bea. Sinong namimilit sa iyo? Itinuro ko ang mga papel sa mesa. Nakahanda na ang papeles.
Nakahanda na ang hapunan, pati na rin ang luha mo, hinihintay na lang ang pirma ko, tama ba? Hindi nakasagot si Bea. Lumingon siya kay Marco na parang isang batang nahuli sa pandaraya sa harap ng nga nakatatanda. Kuya Marco, narinig mo ba siya? Itinuturing niya akong manloloko. Malakas na ipinupok ni Marco ang kanyang kamay sa mesa. Umalingaw-ngaw ang tunog nga pinggan. Isay, huwag kang sumosobra. Kapatid ko si Bea. Kung may problema siya, dapat tulungan ng buong pamilya. Asawa kita, kaya ang pera mo ay pera na rin nating dalawa. Bakit mo ipinagdadamot? Huminga ako ng malalim. Ang pera ngang mag-asawa ay, ang perang pareho nating pinahirapan pagkatapos ng kasal. Ang savings passbook na ito ay binigay sa akin ng mga magulang ko sa araw ng kasal, at malinaw na sinabi sa harap ng lahat. Huwag mong subukang baluktutin ang mga konsepto. Nang marinig iyon ni Aling Sonia, malakas niyang ibinagsak ang baso. Tumapon ang taa. Baluktutin ang mga konsepto. Ganyan ba ang pananalita mo sa asawa mo at sa biyenan mo? Hindi ko akalain na ilang araw ka pa lang dito ay ganyan ka nakakalkulado. Tiningnan ko siya. Hindi ko rin po akalain na ilang araw pa lang akong nandito ay pinipilit na akong ibigay ang lahat ng pabaon sa akin para ipambayad sa utangang hipak ko. Naging siksik ang hangin sa silid. Narinig ko ng malinaw ang malakas na pahinga ni Marco, ang pagzinghot ni Bea na pilit nagpapakawa, at ang tunongang orasan sa dingding na tila pumupukpok sa aking sentido. Biglang hinawakan ni Aling Sonia ang kanyang dibdib, at nangatal ang boses. Diyos ko, napakawalang swerte ko naman. Kakakuha lang manugang, hindi pa nagiinit ang upuan, pero tinatrato na akong parang ibang tao, kapatid mo na rin si Bea. Kung may problema ang pamilya, kung ayaw mong tumulong, sana nanahimik ka na lang. Pero nagsasabi ka pa nga masasakit na salita. Agad na lumapit si Marco para alalayan ang ina. Ma, huwag po kayong mag-alala. Hindi po maganda ang kalusugan ninyo. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin, matalim ang tingin. Nakita mo na, dahil sa iyo, nakakaganito si mama. Ano pa bang gusto mo? Tiningnan ko ang eksenang iyon at nanlamig ang aking puso. Isang humahawak sa dibdib, isang umiyak, at isang naninisi. Napakagaling ng kanilang pagsasama-sama na kung hindi lang ako ang sangkot, baka isipin ko ring ako ang masama. Ngunit alam ko ng malinaw, ang layunin ng palabas na ito ay hindi para iligtas si Bea, kundi para makonsensya ako at pumirma. Dahan-dahan kong sinabi, kung masama po ang pakiramdam ni mama, pwede po akong tumawag ng sasakyan para dalhin siya sa ospital. Pero tungkol sa pagpirma sa papeles, hindi pa rin po ako pipirma. Humigpit ang panga ni Marco. Hindi ko iniwasan ang kanyang tingin. Pakinggan mo ako, yumuko siya. Ipinatong ang dalawang kamay sa gilid ng mesa, at mababa at mabigatang boses. Huling beses ko nang sasabihin, pirmahan mo ang papeles na ito. Bukas, sasamahan kita sa bangko. Tapos na ang usapan sa loob ng bahay. Walang mapapahiya, at makakahinga na ng maluwag si mama. Maliligtas din si Bea sa utang. Pero kung magmamatigas ka pa, huwag mo akong sisisihin kung wala na akong pakialam sa nararamdaman mo. Napangiti ako ng bahagya. Anong nararamdaman? Ang pagmamahal ng mag-asawa na ilang araw pa lang ay pinuwersa ng ibigay ang personal na pera? Namula ang mga mata ni Marco. Huwag mo akong hamunin. Sumagot ako. Hindi kita hinahamon. Sinasabi ko lang na hindi. Ang isang salitang hindi na iyon ay tila tumama sa pinakamalalim na bahagi ngego ni Marco. Tumayo siya ng tuwid at mabilis na lumakat patungo sa pinto ng sala. Narinig ko ang pagila sa mga susi na nakasabit sa tabi ng aparador. At pagkatapos ay ang tunog ng pagpihit ng kandado. Isang tunog na tuyo at nanunuot sa lamig. Lumingon ako at nakita kong nakakandado ng pangunahing pinto. Sa sandaling iyon, para bang bumagal ang lahat sa paligid ko. Ang mainit pang pagkain sa mesa, ang maputing papel ng authorization sa ilalim ng ilaw, ang nakukunwaring muhangang pagdurusa ni Aling Sonia, at ang mabilis na paksilay ng tuwa sa mga mata ni Bea. Lahat ay naging malinaw sa bawat detalye, matalas at malupit. Bumalik si Marco, hawak pa rin ang masusi. Hindi pa tayo tapos mag-usap, kaya walang aalis dito. Tiningnan ko siya. Ikinulong mo ako para pilitin akong pumirma sa papeles. Ngumisi siya ng malamig. Pinipigilan ko lang ang asawa ko para mag-usap kami ng maayos. Huwag kang gumamit ng mabibigat na salita. Tumango ako. Kinuha ko ang cellphone mula sa bulsa ko at inilapak sa mesa. Madilim pa ang screen, pero ang recording app ay tumatakbo na mula pa noong magsimulang magsalita si Aling Sonia pagkatapos ng hapunan. Hindi ko alam kung kailan ko ito pinindot. Siguro noong makita ko ang nakahandang papeles.
Siguro ang aking instinct na protektahan ang sarili ay nagising bago pa man masaktan ang puso ko. Bahagya kong hinawakan ang screen para umilaw ito. Dun, ang recording bar ay gumagalaw pa rin. Biglang natahimik ang buong silid. Si Bea ang unang nag-react. Nanlaki ang mata niya. Nagre-record ka? Tiningnan ko siya. Oh. Tumayo si Aling Sonia. Nakalimutan ng hawakan ang dibdib. Anong kalokohan yan? Usaping pamilya ito. Bakit ka nagre-record? Sumagot ako. Para kung may magsasabi sa hinaharap na nagsisinungaling ako, mayroon akong pruweba. Lumapit si Marco, at nagbabanta ang boses. Itigil mo yan, burahin mo ngayon din. Kinuha ko ang cellphone, umatras ng isang hakbang, huwag mo akong utusan. Naging madilim ang muha ni Marco. Iniabot niya ang kanyang kamay na parabang aagawin ang cellphone, ngunit nalok ko na ang screen at mahigpit na hinawakan. Kasabay nito, malinaw kong binikas ang bawat salita. Una, ang savings passbook na pabaon sa akin ay nakapangalan sa akin. Walang sinuman sa bahay na ito ang may karapatang pilitin akong pirmahan ang anumang papeles. Pangalawa, ang pakakandadong pinto para pilitin ang isang tao na pumirma ay hindi normal na gawain. Pangatlo, mula ngayong gabi, lahat ng sasabihin ninyo, lahat ng gagawin ninyo, ire-record ko. Sumigaw si Bea. Sinong tinatakot mo? Tiningnan ko siya. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang sa iyo na hindi ako isang ATM na pwedeng i-withdrawan ng pamilyang ito kahit kailan nila gusto. Dahil sa sinabi kong iyon, namutla si Bea. Si Aling Sonia naman ay nanginginig. Hindi ko alam kung sa galit o sa takot. Itinuro niya ako. Anong klaseng manugang to? Napakasalbahe. Marco, tingnan mo ang asawa mo. Ilang araw pa lang, pero tinatakot na tayong batas. Ngumisi si Marco. Isay, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Tiningnan ko siya ng diretso. Malakas ang tibok ng puso ko, ngunit ang isip ko ay napakalinaw. Alam kong kung urong ako ng isang hakbang, lalo nila akong pipilitin. Ngayon ay ang savings passbook, bukas ay maring ang sahod ko, ang bank account ko, ang trabaho ko, ang kalayaan ko, at pagkatapos, ang buong buhay ko. Sinabi ko, ikaw ang naubusan ng pasensya, ikaw ang nakandado ng pinto, ikaw ang namimilit na pumirma. Huwag mo akong piliting tumawag ng ibang tao para masaksihan ito. Ngumisi si Marco. Sinong tatawagan mo? Bahay ko to. Bago ka pa lang dito, akala mo ba may kakampi sayo? Kinuha ko ang cellphone at binuksan ang contacts. Huminto ang daliri ko sa pangalan ni Angela, ang best friend ko. Hindi ko pa tinawagan. Tiningnan ko lang si Marco at mahinang sinabi, nakakamali ka. Hindi ko kailangan ng kakampi kung may sapat akong ebidensya. Natigilan si Marco. Agad na nagbago ng tono si Aling Sonia. Hindi na matalas ang kanyang boses, kundi lumambot. Ngunit ang lambot na iyon ay mas nakpanlamig sa akin. Isay, anak, sa tingin ko inagiinit lang ang ulo mo. Naintindihan kong natatakot kang mawalan ng pera, pero kung magpamilya tayo at ganyan ka kakalkulado, mahihirapan tayo. Sige na, burahin mo na yang recording. Ituring na lang nating hindi nangyari ang gabing ito. Bukas, pag-usapan natin ulit. Tiningnan ko siya. Para sa inyo, hindi nangyari, pero para sa akin, nangyari. Muling humagulgol si Bea. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pag-iyak ay hindi na nakakaantik sa akin. Nagdagdag lang ito ng pakukunwari sa silit. Gusto mo ba akong itulak sa kapahamakan? Kung may mangyari sa akin, makakatulog ka ba ng mahimbing? Sumagot ako. Ang nagtulak sa iyo sa utang ay ikaw, hindi ako. Nanigas ang mukha ni Bea. Lumapit siya, at sinubukang abutin ang cellphone ko. Agad akong umatras. Tumama ang binti ko sa silya sa likod ko. Sumunod si Marco, humarang sa pagitan ko at ng pinto. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw. Ang bahay na ito ay hindi na ang bahay ng aking bagong pamilya. Ito ay parang isang salyadong silid kung saan tatlong tao ang gumagamit ng pagmamahal, luha, dangal, at maging puwersa para pilitin akong ibigay ang isang bagay na hindi sa kanila. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone. Buksan mo ang pinto. Sinignan ako ni Marco. Nakakuyong ang glabi, hanggat hindi ka pumipirma. Walang magbubukas ang pinto. Tumango ako at tinawagan si Angela. Pagkaring pa lang ng telepono, agad na lumapit si Marco at itinaas ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, hindi ako umiwas, hindi rin ako nanginig. Inilapak ko lang ang telepono na tumatawag sa mesa, iyon ang speaker, at tiningnan siya ng diretso. Sige, sampalin mo ako. Isang sampal mo lang, bukas ang umaga. Ang buong pamilya ninyo ay laman ng kasong, isasampang ang abogado ko. Natigilan ang kamay ni Marco sa ere.
Sa kabilang linya, malinaw na umalingaw-ngaw ang boses ni Angela. Isay, nasaan ka? Anong nangyayari? Tiningnan ko ang tatlong mukha sa harap ko, at malinaw na binikas ang bawat salita. Nasa bahay ako ng asawa ko. Nakalok ang pinto. Pinipilit nila akong pirmahan ang papeles para i-withdraw ang pabaon sa akin. Ang sala ay biglang naging ganap na tahimik. At alam kong mula sa sandaling iyon, ang laban sa bahay na ito ay hindi na magaganap sa paraang gusto nila. Ang boses ni Angela na umalingaw-ngaw mula sa speaker ay hindi malakas, ngunit sapat na malinaw para marinig ng buong sala. Isay, ulitin mo nga ang sinabi mo. Sino ang naglock ng pinto? Sino ang namimilit sayong pumirma? Tiningnan ko ng diretso si Marco. Ang kamay niya ay nakabitin pa rin sa ere, may mga ugat na lumitaw sa kanyang lik, ngunit ang pagiging agresibo niya kanina ay nabawasan na. Marahil ay hindi niya inaasahan na tatawag ako ang ibang tao sa harap mismo ang kanyang pamilya. Lalo na't hindi niya inaasahan na sasabihin ko ang lahat habang nakaspikar ang telepono. Dahan-dahan kong sinabi, ang asawa ko ang naklock ng sala. Ang biyanan ko at hipag ko ay narito. Inabutan nila ako ng authorization to withdraw para sa savings passbook na pabaon sa akin, at pinipilit akong pumirma para ipambayad sa utang ni Bea. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang linya, pagkatapos ay bumaba ang tono ng boses ni Angela. Ligtas ka ba diyan? Sumagot ako. Sa ngayon, agad na nagbanta si Marco. Isay, patayin mo ang telepono ngayon din. Hindi ko tiningnan ang telepono, tiningnan ko lang siya. Natatakot ka bang marinig ng iba ang katotohanan? Mabilis na tumayo si Aling Sonia, nanginginig ang boses ngunit pilit pa ring pinapanatili ang pagiging malumanay. Anak, bakit mo naman sinasabi sa mga kaibigan mo ang ganyan? Kung may problema sa loob ng pamilya, dapat pag-usapan ng pribado. Huwag mong hayaang pagtawanan tayo ng ibang tao. Lumingon ako sa kanya. Tama po kayo, Nay. Ang problema sa pamilya ay dapat pag-usapan ng pribado. Pero kanina, ikinandado ang pinto hindi para mag-usap, kundi para pilitin akong pumirma. Hindi nakasagot si Aling Sonia, ilang beses na kumibot ang kanyang labi ngunit walang matinong salita na lumabas. Si Bea naman ay namutla, ngunit ilang sandali lang ay sumugot na naman, at matinis ang boses. Huwag kang maninirang puri. Sino ang namimilit sa iyo? Nakikiusap lang ang pamilya na tulungan mo ako. Kung ayaw mong tumulong, sana nanahimik ka na lang. Tinawag mo pa ang makaibigan mo para siraan ang pamilya ng asawa mo. Napangiti ako ng bahagya, isang maliit at malamig na ngiti. Nakikiusap pro nakahanda na ang authorization form, nakikiusap pro nakalok ang pinto, nakikiusap pro umambang ang sampal ang kapatid mo. Kung ito ang pakiusap, hindi ko alam kung gaano kalala ang dapat ituring na pamimilit sa paningin mo. Ibinaba ni Marco ang kanyang kamay. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mamata ay puno ng galit at pagkalito. Ang pagkalito na iyon ang nakpaunawa sa akin na sanay na siyang kinatatakutan ng mababae sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay nagtitiis, ang kanyang kapatid ay umaasa, at inakala niyang ganun din ako. Akala niya, kapag nakbanta siya, naklok ng pinto, at umamba, kusa akong yuyuko. Ngunit nakamali siya. Sa kabilang linya, malinaw na sinabi ni Angela, Isay, huwag mong patayin ang tawag. Ngayon, sabihin mo sa kanilang buksan ang pinto. Kung hindi nila bubuksan, tatawag akong tulong. Agad na lumingon si Marco sa telepono, at pigil ang kanyang boses. Sino ka para makialam sa problema ng pamilya ko? Kalmadong sumagot si Angela. Ako ang taong nakikinig sa isang babae na nagsasabing ikinulong siya at pinipilit pirmahan ang isang dokumento tungkol sa kanyang personal na ari-arian. Dapat mong buksan ang pinto ngayon din, bago pa ito hindi na maging usaping pamilya lang. Ang masalitang iyon ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Marco. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay si Aling Sonia. Nagsimula ng mataranta si Aling Sonia. Lumapit siya kay Marco at marahang hinila ang kanyang manggas. Sige na, anak, buksan mo na. Baka marinig tayo ng makapitbahay. Kung ano man yan, pag-usapan na lang natin ng mahinahon. Tiningnan ko siya. Ang pinakakinatatakutan niyo pa rin po ay ang marinig ng kapitbahay. Hindi ang katotohanang pinipilit ninyo akong pumirma. Namutla ang mukha ni Aling Sonia. Hindi na nakatiis si Bea. Humagulgol siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpalambot ng sitwasyon ang kanyang pag-iyak. Mas lalo lang nitong ginawang nakakairita ang lahat. Hihiram lang naman ako. Bakit ang sama-sama mo? Mayaman ka. May praka. Mamamatay ka ba kung tutulungan mo ako isang beses? Tiningnan ko siya. Bawat salita ay marahan ngunit matalas. Hindi ako mamamatay sa pagtulong sa iyo,
Pero unti-unti akong mamamatay kung hahayaan kong maniwala ang pamilyang ito na sa pamamagitan lang ng pag-iyak at pagsigaw ng salitang pamilya, makukuha na nila ang kahit anong gusto nila mula sa akin. Natigilan si Bea. Kinuha ni Marco ang masusi. Ang tunog nga ito ay umalingaw-ngaw sa gitna ang siksik na katahimikan. Lumakat siya patungo sa pinto at binuksan ito. Ang tunog ng pag-unlock ay mahina lang, ngunit para sa akin, ito ay parang tunog ng isang bitak na bahagyang bumukas. Bumalik si Marco, pilit na ibinabalik ang malamig na tono. Ayan, bukas na ang pinto. Masaya ka na? Sumagot ako, hindi pa. Kumunot ang noo niya. Ano pa bang gusto mo? Kinuha ko ang telepono at itinutok ang kamera sa authorization form na nasa mesa. Kumuha ako ang isang litrato. Pagkatapos ay isa pa. Malinaw na nakikita ang petsa at ang blangkong espasyo para sa aking pirma. Pagkatapos, kinunan ko ng litrato ang pinto na kabubukas lang, ang masusi sa kamay ni Marco, at ang namumulang muha sa galit ni Bea. Bawat peklik ng kamera, mas lalong nagiging hindi komportable ang kanilang mangmukha. Natarantang sinabi ni Aling Sonia, "Anong kinukunan mo?" Sabi ko, "Ebidensya." Sumigaw si Bea, "Burahin mo yan ngayon din. Wala kang karapatang kunan akong litrato." Lumingon ako sa kanya. Kung gayon, huwag ka ring masangkot sa isang sitwasyon kung saan namimilit kang ibang tao na ibigay ang pera nila. Lumapit si Marco, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya sinubukang agawin ang telepono. Marahil ay dahil sa naka-speaker na telepono at sa boses ni Angela sa kabilang linya, napigilan niya ang sarili. Nanggit-ninggit lang siya at sinabi, "Aysay, sinisira mo ang sarili nating pagsasama." Matagal ko siyang tiningnan. Hindi. Ang pagsasamang ito ay sira na mula pa nung inisip mong pwede mong ikandado ang pinto para pilitin ang asawa mong pumirma. Ako lang ang unang nakakita na sira na ito. Muling bumalot ang katahimikan sa silid. Hindi ko alam kung bakit naging ganun ako kakalmado nun. Marahil dahil ang sakit na dumating ng napakabilis ay naging kalinawan. Marahil dahil naintindihan kong kung iyak ako, gagamitin nila ang aking luha para sabihing mahina ako, padalos-dalos, at walang utang na loob. Kaya hindi ako umiyak. Pinanatili kong patak ang aking boses, at bawat salitang binitawan ko ay parang paglalagay ng isang ladrilyo sa ilalim ng aking mapaa para hindi ako matumba. Nagpatuloy ako, mula ngayon, walang sinuman ang babanggit pa sa savings passbook na pabaon sa akin. Kung may utang si Bea, siya ang gumawang papeles, siya ang managot, hindi ako pipirma sa kahit ano, at hindi ako magbibigay ng kahit isang sentimo hanggat walang malinaw na promissory note. Hindi ko alam kung saan napunta ang pera, at kung paano ito mababayaran. Ngumisi si Bea. "Sino ka ba sa akala mo para magbigay ng kondisyon?" Sumagot ako. "Ako ang taong nakapangalan sa perang gusto ninyong kunin." Dahil doon, namula ang kanyang mukha. Lumingon si Marco sa akin. Pabigat ng pabigat ang pananalita mo. Tiningnan ko siya. Ang katotohanan ay madalas masakit pakinggan para sa mga taong sanay sa pambobola. Itinuro ako ni Aling Sonia, at nangatal ang boses. "Marco, tingnan mo, sinabi ko na sa iyo, masyadong matigas ang ulo ng babaeng yan. Wala siyang respeto sa atin. Ilang araw pa lang, nag-record na, kumukuha ng litrato, tumatawag ang kaibigan. Paano tayo mabubuhay ng ganito?" Lumingon ako sa kanya, at pantay pa rin ang boses. "Nay, tinatanong niyo kung paano tayo mabubuhay. Gusto ko rin pong itanong, paano mabubuhay ang isang babae sa isang bahay kung saan sa ikatlong araw pa lang ng kasal ay pinipilit ng ibigay ang personal na ari-arian? Kung pumirma ako ngayon, paano naman bukas ang sahod ko? Ang bank account ko? Ang trabaho ko? Nasaan ang hangganan?" Natigilan si Aling Sonia. Malamig na tumawa si Marco, "Para namang ninanakawan ka namin." Ipinatong ko ang kamay sa authorization form at itinulak pabalik sa kanya. "Kung gayon, punitin mo yan." Natigilan si Marco. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. "Kung talagang sa tingin mo ay walang balak ang pamilya mo na kunin ang pera ko, punitin mo ang papel na yan sa harap ko. Kapag pinunit mo, maniniwala akong isang hindi pagkakaunawaan lang ang nangyari ngayong gabi." Muling natahimik ang silid. Hindi pinunit ni Marco ang papel. Tumingin sa ibang direksyon si Aling Sonia. Yumuko si Bea at kinagat ang labi hanggang sa mamutla. Sa sandaling iyon, nakuha ko na ang sagot na mas malinaw pa sa anumang paliwanag. Maaring umiyak ang mga tao, magsalita ng moralidad, banggitin ang pagiging pamilya, at gamitin ang mga dahilan. Ngunit kapag pinilit mo silang punitin ang bagay na gagamitin para kunin ang pera mo, hindi nila ito magawa. Ngumiti ako ng mapait. "Kita niyo na, hindi niyo kailangan ng tulong ko. Kailangan niyo akong pumirma.
Hinablot ni Marco ang papel. Kinuyumos sa kanyang kamay ngunit hindi pa rin pinunit. Ibinato niya ito sa mesa at bumulong ng may galit. Umakyat ka na sa kwarto mo. Ayokong makita ang pagmumukha mo ngayong gabi. Tiningnan ko siya. Aakyat ako, pero hindi dahil pinayagan mo ako, kundi dahil ayoko nang makasama sa isang mesa ang mataong itinuturing ang kasakiman bilang pagmamahal ng pamilya. Pagkasabi nun, kinuha ko ang cellphone, ang bag ko sa tabi ng upuan, at naglakad patungo sa hagdan. Hindi pa pinapatay ni Angela ang tawag. Mahina ngunit matatak ang kanyang boses. Isay, pag-akyat mo, i-lock mo ang pinto at i-send mo sa akin lahat ng files ngayon din. Sumagot ako. Oh, alam ko. Sa likod ko, muling umalingaw-ngaw ang pag-iyak ni Bea. Totuman o hindi, wala na akong pakialam. Si Aling Sonia naman ay panay ang sisi kay Marco kung bakit hindi marunong mag-amo ang asawa, bakit hinayaang marinig ng kapitbahay, bakit pinalaki ang gulo. At si Marco, wala siyang sinabi, ngunit ang kanyang mabigat na pahinga ay sumunod sa akin sa bawat hakbang paakyat, na parang isang banta na hindi pa nabibitawan. Pumasok ako sa kwarto at nilok ang pinto. Nang marinig ko ang pag-click ng kandado, doon lang nanlambot ang aking mga tuhod. Sumandal ako sa pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Sa labas, maliwanag pa ang bahay. Sa baba, siguradong pinag-usapan na nila kung paano ako haharapin. Dito sa loop ngang aming silit pangkasal, nakasabit pa rin ang wedding gown sa aparador, may mga bulaklak pa sa mesa, at ang pulang kumot ay maayos pa rin na parang walang nangyari. Ngunit alam kong nagbago na ang lahat. Binuksan ko ang cellphone, sinesave ang audio file, at pinanggalan ng gabi ng pamimilit sa pabaon. Pagkatapos ay isinend ko ito kay Angela, in-upload sa aking personal cloud storage, at kinunan ng litrato ang lahat ng text messages, ang authorization form, at ang nakalok na pinto. Pagkatapos gawin ang lahat, medyo nabawasan ang panginginig ng aking kamay. Mabilis na nag-reply si Angela, huwag kang matulog ng mahimbing. Palitan mo lahat ng password, ilagay mo ang mga dokumento mo sa tabi mo, kung hindi ka naligtas diyan, umalis ka agad. Matagal kong tiningnan ang masalitang iyon. Pagkatapos ay tumayo ako, lumapit sa aparador, at kinuha ang folder ng aking mga personal na dokumento at niyakap. Sa unang pagkakataon mula noong ikasal ako, hindi ko na inisip ang pag-ayos ng mga gamit ko sa bahay na ito. Nagsimula na akong mag-isip kung paano makaalis dito. Matagal akong nakaupo sa sahig, nakasandal sa nakalok na pinto, habang mahigpit na yakap-yakap ang aking mga personal na dokumento. Sa labas ng pasilyo, may mga mahihinang tunok pa rin. Minsan, mga yabak ni Marco na pabalik-balik. Minsan, ang mahinang boses ni Aling Sonia na may kinakausap. Minsan naman, ang pigil na pagiyak ni Bea na parabang siya ang biktima sa lahat. Ang aming silit pangkasal ay isang palapak lang ang layo mula sa sala. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay nasa loop ako ang isang selyadong kahon. Naririnig ko ang lahat ng ingay ngunit hindi makapaniwalang totoo ang lahat ng nangyayari. 3 araw pa lang ang nakalipas, pumasok ako sa bahay na ito na may kasamang konfeti, mga pagbati, at mga luhang mata ang aking mga magulang. Ngayon, kailangan kong yakapin ang aking nga papeles na parang isang salbabida, dahil ang mismong mataong tumawag sa aking kapamilya, ay ikinulong ako para piliting pumirma ng papeles. Inilapak ko ang folder sa kama at sinuri ang bawat isa. Nandun pa rin ang aking ID, kontrata sa trabaho, photocopying savings passbook, mga dokumento sa bangko at insurance, at ilang titulo ng lupa na bilin sa akin ni Papa na itago, lahat ay nandun. Ngunit habang sinusuri ko, lalo akong nakakasiguro na may gumalaw nito, ang posisyon ng paperclip ay iba na. Ang tupi sa gilid ng folder ay hindi natugma, ang photocopy ng passbook ay nakabaliktad. Sa ibang tao, maaring hindi ito mahalaga. Ngunit sa isang accountant na tulad ko, ang anumang pagkakaiba sa ayos ng papeles ay hindi kailanman aksidente. Kinuha ko ang cellphone at kinunan ulit ng litrato ang lahat, ang folder, bawat papel, at maging ang drawer. Pagkatapos, binuksan ko ang aking banking app. Buo pa rin ang pera, ngunit sa security history, may isang alerto. Failed login attempt from an unknown device this afternoon. Nanlamig ang aking mga kamay. Tinitigan ko ang nga salitang iyon, at biglang naging napakalinaw ng lahat sa isang nakakatakot na paraan. Kaninang hapon, habang nasa ibaba ako at naglilinis ayon sa utos ni Aling Sonia, may umakyat sa kwarto, may nagbukas ang folder ko, may kumuha ang litrato, o tiningnan ang impormasyon doon, at may sumubok na gamitin ang impormasyong iyon para mag-login sa account ko. Hindi na ito kutob, ito ay isang kalkuladong plano. Agad kong pinalitan ang password ng bangko, email, at telepono.
Inactivate ko ang two-factor authentication at nagset ng mga bagong security questions. I-lock ko pansamantala ang malalaking transaksyon at binabaan ang transfer limit. Bawat pindot ko sa screen, lalong bumibigat ang aking dibdib. Ang isang bagong kasal na babae ay dapat sanang nag-isip kung ano ang lulutuin para sa asawa bukas o kung kailan bibisitahin ang mga magulang. Ngunit ako, salop mismo ang aming silit pangkasal, ay kailangang maktayo ang pader sa paligid ang aking ari-arian, mga dokumento, at sariling kaligtasan. Ipinadala ko ang larawan ng failed login alat kay Angela. Halos agad-agad siyang tumawag pabalik. Hindi ko sinagot bilang video call, nakinig lang ako gamit ang earphones. Mahina ang boses niya. Nalock mo na ba lahat? Sumagot ako. Kakapalit ko lang ng mga password, inactivate ang security, at binabaan ang limits. May gumalaw talaga sa mga papeles ko. Mahinang nakmura si Angela bago nagsalita. Isay, pakinggan mo ako. Mula ngayon, huwag kang iinom o kakain ng kahit ano kung hindi ka sigurado. Idikit mo sa katawan mo ang nga dokumento, laging full charge ang cellphone mo, at huwag mong ibibigay kaninuman ang telepono mo. At kung bukas ay pipilitin ka pa rin nila, umalis ka na diyan agad. Tiningnan ko ang maleta na nasa sulok pa rin ng kwarto. Kahapon, balak ko sanang buksan ito para ayusin ang mga damit sa aparador, pero dahil sa pagod, kalahati lang ang nakuha ko. Ngayon, habang tinitingnan ko ito, nagpapasalamat ako sa aking katamaran. Marahil, ang langit ay nag-iwan pa rin sa akin ng daan palabas. Sinabi ko kay Angela, maghahanda akong gamit, pero hindi ako alis ngayong gabi. Tense pa sila sa baba. Natatakot akong harangin nila ako kapag nakita nilang may dala akong maleta. Tumahimik si Angela ng ilang segundo. Pagkatapos ay sinabi, tama, huwag kang padalos-dalos. Pero kailangan mo ng plano. Bukas, tumayo ka sa lugar na may CCTV, malapit sa bukas na pinto, o malapit sa mga kapitbahay. Kung kailangan, magbubuk na ako ng sasakyan para sa iyo. Mahina akong sumagot, oh, sige. Pagkatapos ang tawag, nagsimula na akong mag-empake. Hindi ako nagdala ng marami. Ilang set ng damit pang trabaho, isang komportableng damit para sa pag-alis, charger, laptop, mga personal na dokumento, kaunting cash, bank cards, at ilang mahahalagang makeup. Ang naregalo sa kasal na nasa paper bag pa, iniwan ko. Ang pulang pantulok na binili para sa akin ng biyenan ko, iniwan ko rin. Kakaiba, pero wala akong naramdamang panghihinayang. Kapag ang isang lugar ay hindi naligtas, ang gusto mo lang dalhin ay ang mga bagay na tutulong sayong mabuhay, hindi ang mga magagandang bagay na pang-display. Tinitiklop ko na ang huling damit nang mag-vibrate ang telepono. Mensahe mula kay Marco. Huwag mong palakihin ang gulo. Nalulungkot si mama dahil sa iyo. Tiningnan ko ang mensahe at napangiti ng mapait. Nalulungkot ang nanay niya dahil hindi ko ibinigay ang pera, hindi dahil ikinulong ng anak niya ang asawa nito. Napapagot siya dahil hindi ako yumuko, hindi dahil ang anak niyang babae ay baon sa utang at pinupuntirya ang pabaon nenge hipak. At siya, ang taong umambang sampal sa akin, ngayon ay nagsasalita na parabang siya ang biktima. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang screenshot at isinafe sa evidence folder. Ilang sandali pa, dumating ang pangalawang mensahe. Bukas, bumaba ka at humingi ng tawad kay mama. Pagkatapos, ituturing kong hindi nangyari ang gabing ito. Paulit-ulit kong binasa ang masalitang ituturing kong hindi nangyari. Bakit ganun kadali para sa kanila na sabihin iyon? Isang pinto ang ikinandado, isang papel ang inihanda, isang kamay ang itinaas, isang account ang sinubukang i-access. Ngunit kung hihingi lang ako ang tawad, ituturing nilang hindi nangyari. Hindi ko sila hahayaang burahin ang lahat sa pamamagitan lang ilang salitang moralidad. Binuksan ko ang notes app sa telepono at malinaw na isinulat ang bawat linya. Una, itago ang lahat ng ebidensya. Pangalawa, huwag pirmahan ang anumang dokumento. Pangatlo, huwag mag-isa sa isang saradong silid kasama si Marco o si Bea. Pang-apat, bukas ang umaga, umalis sa bahay kapag may ligtas na pagkakataon. Panglima, makipag-ugnayan sa isang legal consultant. Pagkatapos isulat, binasa ko ulit at isinafe. Alam kong sa mga sandaling ito, hindi ako dapat magpadala sa emosyon. Habang mas masakit, dapat mas maging malinaw ang isip. Habang mas galit, dapat mas mag-ingat sa pananalita. Dahil ang isang salita ko lang na punong galit ay maaring kunin nila, baluktutin, at gawing ebidensya na ako ay isang bastos na manugang. Malapit na ang hating gabi, biglang may nag-usap sa baba.
Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Hindi ko binuksan. Idinikit ko lang ang tainga ko para makinig. Hindi malinaw ang bawat salita ni Aling Sonya, ngunit puno ang inis ang kanyang boses. Nag-record talaga siya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong hayaang may makuha pa siyang iba. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Bea. Mas mahina ngunit puno ngalit. Kung hindi natin makukuha ang pera, hindi ako patatawarin ng gayon. Mama, sabihin mo kay Kuya Marco na higpitan na niya. Ang tigas ng babaeng yan. Nagbanta si Marco. Bukas ko siya kakausapin. Bago pa lang siya dito. Ang mamagulang niya. May hiya yon. Hindi yon gagawa ang eskandalo. Pilitin lang natin sa isyu ng pagiging manugang. Sa pagpapanatiling ang pamilya. Siguradong bibigay din yan. Nakatayo ako sa likod ng pinto. Ang buong katawan ko ay nanlamig na parang ibinabad sa yelo. Tama nga ang hinala ko. Hindi nila nakikita ang kanilang pagkakamali. Nagpaplano lang sila kung paano ako palalambutin, kung paano babaliin ang aking pagiging matatag, kung paano ako gagawing isang manugang na takot sa kahihiyan at mapipilitang pumirma. Hindi ko na pinakinggan pa. Bumalik ako sa kama, kinuha ang telepono at nagpadala ng mensahe kay Angela. Bukas, pakibuk mo ako ng sasakyan, alis ako. Halos agad siyang sumagot. Naintindihan ko. Ay send mo sa akin ang lokasyon mo bago ka bumaba. Ipinadala ko ang lokasyon. Pagkatapos ay inilagay ko ang telepono sa tabi ng unan, sapat lang ang lakas ng volume, at ikinabit ang powerbank. Ang folder ng dokumento ay inilagay ko sa isang sling bag, ang maleta ay inilapit ko sa paanan kama. Isang manipis na jacket ang nakasabit sa upuan, handa na ang lahat. Humiga ako sa gilid ng kama, dilat ang mga mata habang nakatingin sa kisame. Ang pulang kumot sa ilalim ko ay malambot at bago, ngunit wala nang init. Ang simbolong sa aparador ay matingkad na pula, na parang tinatawanan ako. Ilang araw pa lang ang nakalipas, inakala kong ito na ang magiging tahanan ko. Ngayon, hinihiling ko na lang na sana'y magumaga na para makaalis ako. Sa labas, unti-unti nang tumatahimik ang bahay, ngunit sa puso ko, may isang pinto na nagsara na ng tuluyan. Alam kong mula sa gabing iyon, hindi na ako ang bagong kasal na manugang na sumusubok magpalugot sa pamilya ng asawa. Ako ay isang babae na nagliligtas sa sarili kong buhay. Halos hindi ako nakatulog nung habing iyon. May mapagkakataong akala ko'y nakaidlip ako, ngunit sa isang tunok lang ng pag-urong ng upuan sa baba, isang pagsara ng pinto, o isang pag-ubo ni Aling Sonya, nagigising ako. Madilim ang silid pangkasal. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay nag-iwan ng isang maputlang dilaw na guhit sa sahig. Ang maleta sa paanan ng kama ay parang isang tahimik na kaibigan. Nagpapaalala sa akin na wala na akong babalikan sa bahay na ito. Pagsikat ng araw, bumangon ako at tumingin sa salamin. Ang muha sa salamin ay ako pa rin, ngunit iba na ang tingin. Hindi na ito ang tingin ng isang bagong kasal na manugang na sumusubok magpalugot, at hindi na rin ang tingin ng isang taong litong-lito matapos pilitin hanggang sa masakal. Mas kalmado ito, mas malamig, at mas matatag. Itinali ko ng mayos ang aking buhok, nagsuot ng isang light-colored na blusa, at nagpatong ng manipis na jacket. Ang folder ng mga personal na dokumento ay isinukbit ko sa aking dibdib. Nasa loop ang aking ID, bank card, mga dokumento sa trabaho, photocopy ng passbook, at isang backup na telepono. Ang pangunahing telepono ko ay full charge na. Nakaredy ang recording app sa loop ng bulsa ko. Nakalok na ang maleta. Sinubukan kong paikutin ang ngagulong nito, at hindi naman gaanong maingay. Bago buksan ang pinto, nag-text ako kay Angela. Pababa na ako. Agad siyang sumagot. Nakabuk na ako nga sasakyan. Naghihintay ang driver sa kanto sa kanan. Huwag kang tumayo sa harap ng bahay nila. Pagbaba mo, tawagan mo ako. Tiningnan ko ang text, huminga ng malalim. Sa bahay na ito, wala akong ina, walang ama sa tabi ko, walang sinumang poprotekta sa akin. Ngunit kahit papaano, mayroon pa akong isang kaibigan na sapat ang talino para paalalahanan akong ingatan ang buhay ko, ang mapapeles ko, at ang maebidensya ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Tahimik ang pasilyo. Sa baba, may amoy ng mainit na lugaw at sinangak na bawang. Karaniwan, ang amoy na iyon ay nakakagutom. Ngunit para sa akin nun, ito ay parang isang mabait na balat na tumatakip sa isang bahay na puno ng kalkulasyon. Hindi ko agad ibinaba ang maleta. Inilagay ko ito malapit sa pinto ng kwarto at nauna akong bumaba. Gusto kong makita kung anong palabas ang gagawin nila. Maliwanag ang ilaw sa silid kainan. Nakaupo si Aling Sonya sa kabisera, may mangkok ng lugaw sa harap niya. Si Marco ay nasa kanan, malamig ang mukha, may maitim na bilok sa ilalim ng mata. Si Bea naman ay nasa tapat,
Nakatali ng maluwag ang buhok, hawak ang telepono, at ang tingin sa akin ay parang sa isang kaaway. Nang makita akong bumababa, ibinaba ni Aling Sonia ang kutsara. Umupo ka. Ngayon, mag-usap tayo ng malinaw. Umupo ako, tuwid ang likod, nga kamay sa aking hita. Opo, Nay, magsalita po kadyo. Matagal akong tiningnan ni Aling Sonia. Ang tingin na iyon ay hindi na malambing tulad noong kasal. Matalim ito, malamig, at puno ang paninisi. Tungkol sa nangyari kagabi, sa tingin ko'y pare-pareho tayong nag-init ang ulo. Pero bilang bagong manugang, hindi mo dapat pinalaki ang gulo. Nag-record, tumawag ngang kaibigan, at kumuha ngang litrato nga papeles. Nasaktan ako sa maginawa mo. Wala pang sinuman sa pamilyang ito ang gumawa sa akin ng ganyan. Tiningnan ko siya. At sa pamilya pong ito, mayroon na po ba ang naglok ng pinto para pilitin ang manugang na pumirma ng papeles para sa pabaon? Natigilan si Aling Sonia. Malakas na ibinagsak ni Marco ang baso ng tubig. Isay, huwag kang ganyan makipag-usap kay mama. Lumingon ako sa kanya. Paano mo gustong makipag-usap ako? Sabihin kong kagabi, ay inimbitahan niyo lang akong magtsaa at hindi sinasadyang inilapag ang authorization form sa harap ko. Dumilim ang mukha ni Marco. Agad na sumabat si Bea. At maasim ang boses. Lagi mo nalang ginagawang biktima ang sarili mo. Nakautang ako, pero malas lang yon. Kung tumulong ka, may mawawala ba sa'yo? Pero ang ginawa mo, tinakot mo kami abogado at kaso. Itinuturing mo ba kaming pamilya? Tiningnan ko siya. Bea, ang utang mo ay problema mo. Hindi ako umutang, hindi pumirma, hindi nakapangalan, at hindi nakinabang. Wala akong obligasyong magbayad para sa iyo. Iyon ang katotohanan, hindi kasamaan. Agad na umiyak si Bea. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na akong naramdamang awa. Ang kanyang maluha ay parang isang sandatang ginamit ng sobra, na naging mapurol na ngunit akala pa rin ng may hawak ay matalas. Bumuntong hininga si Aling Sonia. Isay, sa totoo lang, ang babaeng may asawa na ay dapat inuna ang kapakanan ng pamilya ng asawa. Ang pabaon nga magulang mo ay para makaroon kang kaposisyon sa bahay na ito. Ngayong may problema ang pamilya, kung ilalabas mo yan para tumulong, hindi ba't mas maganda para sa makabilang panik? Ngumiti ako ng mapait. Ang galing niyo pong magsalita, Nay. Noong ibinigay ng magulang ko ang pera, sabi niyo para makaroon akong posisyon. Ngayong kailangan ng pamilya niyo, sabi niyo dapat kong ilabas. Saan po ba talaga ang posisyon ko? Sa passbook na hawak ko o sa pirma na pinipilit ninyong ilagay ko? Nagelo ang hangin sa mesa. Tiningnan ako ni Marco. At pigil ang galit. Pasama ka ng pasama. Ngayon, malinaw kong sasabihin. Una, hihingi ka ng tawad kay mama at kay Bea. Buburahin mo lahat ng recordings. At sasama ka sa akin sa bangko para mag-usap ng maayos. Pangalawa, huwag mo akong sisisihin. Naktanong ako. Huwag kang sisisihin sa ano? Tiningnan niya ako, at ngumisi. Huwag mo akong sisisihin kung tatawagan ko ang mga magulang mo at sasabihin kong ang anak nila. Kakakasal pa lang, ay bastos na sa pamilya ang asawa. Huwag mo akong sisisihin kung pupunta ako sa kumpanya mo at itatanong kung anong klase ng empleyado ang tinuturuan nila na walang respeto sa pamilya ng asawa. Narinig ko ng malinaw ang bawat salita. Kung kagabi lang, baka kumabog ang dibdib ko. Ngunit ngayong umaga, handa na ako, hindi na ako takot sa magabanta na iyon. Dahil alam kong ang nga taong mas takot na malantat ang katotohanan ay mas mahilig gumamit ng dangal para busalan ang bibig ng iba. Kinuha ko ang cellphone sa bulsa at inilapag sa mesa. Ang screen ay nagpapakita ng recording. Nang makita itong tatlo, agad na nagbago ang kanilang mga muha. Tumayo si Marco. Nagre-record ka na naman? Tumingala ako. Opo, mula pa noong umupo ako. Nanginginig ang boses ni Aling Sonia. Wala ka na talagang respeto. Sumagot ako. Hindi po. Wala na lang pong pwedeng magsabingang kahit ano sa akin. Itinuro ako ni Bea. May sakit ka na talaga. Sinong makakatiis sa isang taong laging nagre-record at kumukuhang litrato? Tiningnan ko siya. Ang nataong tapat ay hindi takot sa recording, Bea. Ang nataong may balak-baluktutin ang kwento ang natatakot. Lumibot si Marco sa mesa at humarang sa harap ko. Burahin mo yan ngayon din. Tumayo rin ako. Nagpanatiling ang isang hakbang na distansya. Umalis ka diyan. Aakyatin ko ang magamit ko at alis na ako dito. Natahimik ang buwang silit kainan. Si Aling Sonia ang unang nakriyak. Ipinukpok niya ang kamay sa mesa, at basak ang boses. Anong sabi mo? Ilang araw palang kasal. Aalis ka na at uwi sa mga magulang mo?
Gusto mo bang paktawanan ng buong angkan ang pamilya ko? Tiningnan ko siya. Aalis ako dito, hindi dahil ako ang kumali. Alis ako dahil hindi ako ligtas sa isang bahay na ikinulong ako para pilitin akong ibigay ang personal kong ari-arian. Naknitngit si Marco. Kapag lumabas ka sa pintong yan, huwag ka nang bumalik. Tumango ako. Huwag kang mag-alala. Wala rin akong balak bumalik hanggat wala akong kasamang abogado. Pagkasabi nun, tumalikod ako at umakyat sa hagdan. Agad na sumunod si Marco at hinarangan ang paanan ng hagdan. Hindi kita papayagang umalis. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Nakakamali ka. Mula noong ikinandado mo ang pinto kagabi, nawalan ka nang ang karapatang magdesisyon kung aalis ako o mananatili. Inamba ni Marco na hawakan ang braso ko. Agad akong umatras at itinaas ang cellphone. Hawakan mo ako ngayon, at tatawag ako diretso sa pulis at ilalagay sa speaker dito mismo. Natigilan ang kanyang kamay. Iyon ang sandaling naintindihan ko. May mga taong hindi takot gumawang mali, takot lang silang ma-record ang kanilang pagkakamali. Hindi huminto si Marco dahil sa awa sa akin. Huminto siya dahil sa takot sa ebidensya. Hindi na ako naghintay pa. Umikot ako sa kanya at dumiretso sa kwarto. Sa likod ko, ang apuradong boses ni Aling Sonia. Marco, huwag kang gumawa ng eskandalo. Baka marinig nga kapitbahay. Kapitbahay na naman. Hindi ang kaligtasan ng manugang niya. Hindi ang pagbabanta ng anak niya sa asawa nito. Ang pinakakinatatakutan pa rin niya ay malaman ng ibang tao ang tunay na kulay ng pamilyang ito. Hinila ko ang maleta mula sa kwarto. Ang magulong nito ay gumawa ng mahinang ingay sa sahig. Isinukbit ko ang folder, kinuha ang bag, at sinuri ang telepono sa huling pagkakataon. Nag-text si Angela na naghihintay na ang sasakyan. Sumagot ako, pababa na. Nang ibaba ko ang maleta, naroon silang tatlo sa sala. Tiningnan ni Bea ang maleta, at namula ang mata niya sa galit, hindi sa lungkot. Alis ka talaga? Akala mo ba maganda yung pag-alis mo? Uminto ako sa uling baitang ng hagdan. Hindi maganda, pero kailangan. Malamig nang gumisi si Marco. Umalis ka, at malalaman mo. Ang isang babaeng kakakasal palang pero umalis na, ano na lang ang sasabihin ng matao? Tiningnan ko siya. Maraming pwedeng sabihin ang mga tao, pero hindi sila ang mabubuhay para sa akin sa isang bahay na nakalok ang pinto sa hating gabi. At hindi rin sila ang magbabayad kung pumirma ako sa papel na iyon. Biglang lumambot ang boses ni Aling Sonia. Isay? Sige na, anak. Nag-init lang ang ulo mo. Iwan mo na yung maleta. Kumain ka muna ng lugaw. Tapos mag-usap tayo ng mahinahon. Matanda na ako. Nasasaktan ako sa ginagawa mo. Tiningnan ko siya. Kung unang araw ko palang dito, baka lumambot ang puso ko sa boses na iyon. Ngunit ngayon, naintindihan ko na. Sa bahay na ito, ang lambing ay isang sedang tela lamang na nakabalot sa isang lubid na pamitay. Paalam po, Nay. 3 salita lang ang sinabi ko at hinila ko ang maleta palabas. Hindi nakalok ang pinto. Siguro, pagkatapos ng yari kagabi, hindi na sila naglakas loob na ilok ito. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Ang liwanag ang umaga ay sumalubong sa aking mukha. Medyo nakakasilaw ngunit napakasarap lang hapin. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 araw, naramdaman kong napakahalaga ng hangin sa labas na parabang gusto kong umiyak. Hindi ako dumaan sa pangunahing gate. Hinila ko ang maleta sa gilid ng bakuran, kung saan may CCTV ang kapitbahay at may isang maliit na gate na palabas sa eskinita. Iyon ang daan na inobserbahan ko pakahapon. Mabilis at tiyak ang bawat hakbang ko. Sa likod ko, sumisigaw si Marco, Isay, magsisisi ka, hindi ako lumingon. Pagdating sa kanto, naghihintay na ang sasakyang ipinabook ni Angela. Tinulungan ako ng driver na ilagay ang maleta sa likod. Umupo ako sa backseat, nailok ang pinto, at dun lang ako nakahinga ng maluwag. Nagvibrate ang telepono, si Marco ang tumatawag. Hindi ko sinagot, may text na sumunod. Kung aalis ka, huwag ka nang babalik. Tiningnan ko ang mensahe. Kinuha ko ang screenshot, isinafe sa evidence folder, at blinok ang numero niya. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Sa bintana, unti-unting lumalayo ang 3 palapak na bahay. Nandun pa rin ang pulang sinasimbolo. Nandun pa rin ang mga bulaklak lahat ay pilit na nagpapanggap na ito ay isang bagong tahanan. Ngunit alam kong kung hindi ako umalis noong umagang iyon, ang maiwan ay hindi lang isang savings passbook, kundi ang buong buhay ko. Umalis ang sasakyan sa maliit na eskinita, at doon ko lang napansin na basang-basang ang pawis ang aking napalat. Mula nang buksan ko ang pintong kwarto, harapin ang 3 muka sa bahay na iyon, at hilahin ang maleta palabas,
Akala ko'y napakakalmado ko. Ngunit nang magsara ang pinto ng sasakyan, nang unti-unting lumayo ang bahay na may pulangsi, dun nagsimulang manginig ang buong katawan ko. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil naintindihan kong sa loob lang ng ilang araw, ang pagsasamang pinangarap ko ay nawasak na ng tuluyan at hindi na may babalik pa. Tiningnan ako ang driver sa salamin, marahil ay napansin ang kaputlaan ko, at nagtanong, "Okay lang po ba kayo, ma'am?" Itinaas ko ang aking face mask at mahinang sumagot, "Okay lang po ako. Pakidiretso na lang po sa address na nakabook." Pagkasabi nun, tumingin ako sa bintana. Ang umaga sa Cebu ay kasing liwanag ng dati. Ang matao ay papasok sa trabaho, namamalengke, naghahatid ng maanak sa eskwela. Ang ingay ng MN sasakyan ay ordinaryo. Ako lang ang nakakaramdam na para akong kalalabas lang sa isang panggunggot na may nakasabit na sisagate. Ang telepono sa kamay ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Tumatawag si Marco, si Aling Sonia, at isang hindi kilalang numero. Hindi ko sinagot, kinunan ko lang ng screenshot ang bawat missed call. Pagkatapos, sunod-sunod na dumating ang matext. Mula kay Marco, "Pinapahiya mo ang buong pamilya." Isa pa, "Umiyak si mama mula pa kanina. Masaya ka na ba?" At isa pa, "Kung hindi ka babalik ngayon, pupuntahan ko ang mga magulang mo." Tiningnan ko ang masalitang iyon, hindi na kasing sakit ng kagabi. Natatawa na lang ako. Ang taong naklok ng pinto para pilitin ang asawa ay nagsasabing napapahiya siya. Ang taong umambangang sampal ay nagsasabing nasasaktan ang ina niya. Ang taong nagtulak sa akin palabas ng bahay gamit ang kasakiman at pamimilit ay umaarteng ako ang kusang umalis. Kinuha ko ang screenshot ng lahat at isinafe sa evidence folder. Naghihintay na sa akin si Angela sa lobby ng kanyang tsondo. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan, tumakbo siya at niyakap ako. Doon lang ako nakaramdam ng bara sa lalamunan. Minsan, kayang maging matatak sa harap ng isang buong pamilya ng estranghero, ngunit sa isang yakap lang ng taong tunay na nagmamahal sa iyo, lahat ng panlabas na katatagan ay gustong gumuho, hindi naktanong ng marami si Angela. Tinulungan niya ako sa maleta, at dinala sa kanyang unit. Pagpasok pa lang, naksalin siyang isang basong maligamgam na tubig at sinabing, "Umupo ka muna at huminga. Hindi mo kailangang makwento agad." Kinuha ko ang baso gamit ang dalawang kamay. Ang init nito ay kumalat sa nanlalamig kong palat. Hindi malaki ang tsondo ni Angela, ngunit malinis, tahimik, at may amoy ng orange essential oil. Pakaupo ko pa lang sa maliit na upuan sa tabi ng bintana. Pakiramdam ko'y nakalabas ako mula sa isang lugar na punong lason. Ilang sandali pa, binuksan ko ang telepono at ipinakita kay Angela ang lahat. Ang mga recordings, litrato, ang authorization form, text messages, failed login alert, at missed calls. Habang pinapakinggan niya, lalong nanlalamig ang kanyang mukha. Sabi niya, "Isay, hindi na ito simpleng away-biyenan. Pinuntirya na nila ang personal mong ari-arian, at may masenyales na ginalaw nila ang mapapeles at account mo. Hindi ka na dapat makipagkita ng mag-isa sa sinuman sa kanila." Tumango ako. Alam ko, ngunit pagkasabi ko pa lang, umilaw na naman ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Mama ang tumatawag. Nang makita ko ang pangalan niya, biglang kumirot ang puso ko. Mula kahapon, kaya kong harapin sina Marco, Aling Sonia, at Bea ng may malamig na boses. Ngunit natatakot akong marinig ang boses ni Mama. Takot na sa isang tanong lang niya ang, "Okay ka lang ba, anak?" ay mapahagulgol ako na parang bata. Tiningnan ako ni Angela. "Sagutin mo. Hindi mo yan may tatago." Sinagot ko ang tawag. Sa kabilang linya, agad na nagtanong si Mama, "Isay, nasaan ka? Kaninang umaga, hindi kita matawagan." Tumawag si Marco sa amin, sabi niya nagtampo ka raw at umalis. "Anong nangyari, anak?" Ipinikit ko ang nga mata. Mas mabilis palang kumilos si Marco kaysa sa inaakala ko. Pilit kong pinanatiling kalmado ang aking boses. "Ma, nasa bahay po ako ni Angela. Ligtas po ako. Pero may kailangan po akong sabihin sa inyo ni Papa." Tumahimik si Mama ang ilang segundo. Sa ilang segundo lang na iyon, narinig ko ang takot sa kanyang pahinga. "Sige, anak, sabihin mo." Ikinuwento ko ng maikli, walang dagdag-bawas, walang iyak. Ikinuwento ko ang utang ni Bea. Ang pamimilit ng pamilya na pirmahan ko ang papeles para sa pabaon. Ang paklok ni Marco sa pinto. Ang pag-amba niya ng sampal. Ang paggalaw sa folder ko. At ang pagsubok na i-access ang account ko. Sa kabilang linya, humagulgol si Mama. Si Papa na ang kumuha ang telepono. Mababa ang kanyang boses, at bawat salita ay parang bato. "Manatili ka diyan, anak.
susunduin ka namin. Mabilis akong sumagot, Pa, Ma, huwag po kayong pumunta sa bahay ni na Marco, ayokong maging eskandalo sa kalye. May mga ebidensya po ako, ayusin ko po ito ng tama. Matagal na nanahimik si Papa, pagkatapos ay nagsalita, anuman ang gawin mo, susuportahan ka namin. Pero tandaan mo ito, hindi ka namin binigyan ng pera para bilhin ang kabaitan ng pamilya ng asawa mo. Kung mahal ka nila, hindi mo kailangang magbayad para mabuhay ng payapa. Kung hindi ka nila mahal, kahit ibigay mo ang lahat, magiging biktima ka lang. Nang marinig ko iyon, bumuhos ang luha ko. Mula nang umalis ako sa bahay na iyon, pilit kong pinipigilan ang pag-iyak. Ngunit sa isang pangungusap lang ni Papa, lahat ng kahihiyan ay lumabas. Yumuko ako, tinakpan ang mukha. Marahang ipinatong ni Angela ang kamay sa balikat ko. Noong hapong iyon, habang inaayos namin ni Angela ang mga ebidensya, nagsimulang mag-post si Bea sa social media. Mahaba ang kanyang post. Hindi niya direktang binanggit ang pangalan ko, pero sinumang makabasa ay alam na tungkol ito sa bagong hipak. Isinulat niya na mayroong isang taong kakakasal pa lang, pero wala nang respeto sa biyenan. Malamig na tinalikuran ang hipag na may problema, at ipinagdamot ang pabaw na tumalis. Isinulat pa niya na ang taong may pera pero walang puso ay isa lang baul na walang kaluluwa. Sa ilalim, agad na na-comment ang ilang kamag-anak ni na Marco. Nakakatakot naman ang nga manugang ngayon. Kakakasal pa lang, ganyan na, paano pa sa susunod, masyadong mabait kasi ang pamilya ngang lalaki kaya inaabuso. Binasa ko ang bawat linya, at nanlamig ang puso ko, ito pala ang plano nila. Kung hindi nila makukuha ang pera, ang dangal ko ang sisirain nila. Kung hindi nila ako mapipirma sa papeles, pipilitin nila ako sa pamamagitan ng opinyon ng publiko. Nagalit si Angela hanggang sa mamula ang mukha. Ako ang sasagot diyan, pinigilan ko siya. Hindi. Ako ang sasagot. Pinuksan ko ang aking personal na profile at dahan-dahang nag-type ng bawat salita. Umalis ako sa bahay ng aking asawa dahil ikinulong ako. Pinilit pirmahan ang papeles para i-withdraw ang aking savings passbook na pabaon para ipambayad sa utang na hindi ko responsibilidad. Mayroon akong audio recordings, mga litrato ng dokumento, text messages, call logs, at ebidensya ng hindi otorisadong pag-access sa aking personal na account. Mula ngayon, sinumang magpapatuloy sa paninirang puri ay haharapin ko sa legal na paraan, binasa ko ulit. Walang mura, walang pagdadrama, walang paninira kaninuman. Tanging ang katotohanan lang na maikli at malamig. Pagkatapos, pinindot ko ang post. Wala pang 10 minuto, sunod-sunod na nag-vibrate ang telepono ko. Hindi lang si Marco, si Bea, at si Aling Sonia ang tumatawag, pati na rin ang ilang kamag-anak nila. Hindi ko sinagot ang kahit isa. Hinayaan ko lang ang telepono sa mesa. Pinanut ang screen na umilaw at mamatay, na parang isang grupo ng taong kumakatok sa pinto ngunit hindi na makapasok sa mundo ko. Pagkatapos, isang text mula sa hindi kilalang numero ang dumating. Ikaw po ba si Isay? Ako po yung pinakakautangan ni Bea. Mayroon po akong gustong sabihin na sa tingin ko ay dapat ninyong malaman. Kasama nito ang isang larawan ng isang promissory note. Sa papel, bukod sa halaga ng utang ni Bea, may isang sulat kamay na tala. Pinakamatagal na pagkatapos ng kasal ni Kuya Marco, magbabayad ako. Dahil ang hipag ko ay may savings passbook bilang pabaon. Tiningnan ko ang masalitang iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Pati si Angela na nasa tabi ko ay natigilan. Sa wakas, ang katotohanan ay kusa ng lumabas. Hindi dahil sa gipit na gipit si Bea kaya siya humingi ng tulong. Ginamit na pala niya ang passbook ko bilang pangako sa kanyang utang bago pa man ako tumapak sa bahay nila. Sinesave ko ang larawan, ipinasa sa mga magulang ko at kay Angela, at inilagay sa evidence folder. Sa mga sandaling iyon, nag-text ulit si Marco, burahin mo ang post mo ngayon din. Gusto mo bang patayin si Bea? Matagal kong tiningnan ang mensahe, at sumagot ako sa kanya sa unang pagkakataon mula nang umalis ako. Hindi. Pinipigilan ko lang ang buong pamilya mo na patayin ang buhay ko. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinaba ko ang telepono. Sa labas ng bintana, nagsimulang umulan sa Cebu. Ang mapatak ng ulan ay tumatama sa salamin, tuloy-tuloy, malamig ngunit malinis. Nakaupo ako sa maliit na kondo ni Angela, nakatingin sa screen na punong ebidensya, at biglang naintindihan na hindi pa tapos ang laban na ito. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ako sa loob ng nakalok na silid. Nakalabas na ako, at hindi na ako babalik para maging biktima paninuman. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Attorney Reyes. Siya ay kakilala ni Angela, at dalubhasa sa mga kasong may kinalaman sa ari-arian sa loob ng kasal.
Hindi siya gaanong nagsasalita. Mula nang pumasok ako sa kanyang opisina, naksalin lang siya ngang isang basong maligamgam na tubig, naglapag ngang puting papel sa harap ko, at dahan-dahang sinabi, ikwento mo ang lahat ayon sa pagkakasunod-sunod. Kung ano ang naunang nangyari, yon ang unang sabihin. Huwag mo munang isama ang emosyon. Para yan mamaya. Ang kailangan natin ngayon ay ang katotohanan. Nakaupo ako sa harap niya. Ang makamay ko ay nasa ibabaw ng folder. Ang kanyang opisina ay maliit at maayos, amoy bagong papel at kape. Sa labas ng bintana, walang tigil ang daloy ng nasasakyan. Tiningnan ko ang normal na bagay na iyon at biglang nakaramdam ng kirot. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ako ang nobiyang binabati. Ngayon, nakaupo ako sa opisina NG Abogado. Ikinukwento kung paano ako ikinulong. NG Pamilya NG, asawa ko para piliting. Pumirma NG Papeles. Nagsimula ako sa kasal, sa mga salita ni Papa nang ibigay ang passbook, sa tingin ni Bea, sa mga maliliit na gawain sa unang araw ko, sa hapunan kung saan nakahanda na ang authorization form, sa tunog NG Kandado, sa kamay ni Marco na nakaamba, sa mga audio recording, text messages, litrato, login alerts, hanggang sa paninirang puri ni Bea, at sa promissory note na may nakasulat na pangalan ko, nakinig ng mabuti si Attorney Reyes. Paminsan-minsan, humihinto siya para magtanong ng maikling tanong, sino ang nakasaksi? Sino ang nagbigay ng papel na yan? Gaano katagal kang nakalok? Mayroon ka bang original copy ng mga text? Tuloy-tuloy ba ang recording? Sinagot ko ang bawat tanong. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumiga. Ang mga kamay ko lang ang paminsan-minsang kumukuyom sa gilid ni folder. Si Angela ay nasa tabi ko. Hindi siya sumabat sa buong oras. Paminsan-minsan lang niyang ipinapatong ang kamay sa balikat ko, na parabang nagpapaalala na hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos kong makwento, tinanggal ni Attorney Reyes ang kanyang salamin at tiningnan ako. Isay, una sa lahat, linawin ko lang, hindi ka dapat pumirma ang anumang papeles na may kinalaman sa iyong ari-arian, account, o passbook nang walang legal na payo at nang hindi mo naiintindihan ang mga kahihinatnan nito. Pangalawa, hindi ka dapat makipagkita ng mag-isa sa asawa mo o sa pamilya niya sa panahong ito. Lahat ng komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng text, email, o may kasamang testigo. Pangatlo, ang post mo ay dapat manatiling totoo, walang paninira o haka-haka. Kung magpapatuloy sila sa paninirang puri, pagbabanta, o pamimilit, mayroon tayong basehan para kumilos. Tumango ako. Naintindihan ko po. Tiningnan ako ulit ni Attorney Reyes at nagpatuloy. Ang kasong ito ay hindi na lang simpleng alitan sa pamilya. May mga senyales ito ngang pamimilit, pagbabanta, paglabag sa iyong personal na ari-arian, at posibleng paggamit ng personal na impormasyon ng walang pahintulot. Hindi pa natin huhusgahan, pero kailangan muna nating protektahan ka. Nang marinig ko ang salitang protektahan, kumirot ang aking ilong. Mula noong kasal, ang pamilya nga asawa ko ay laging nagsasabi na dapat kong ingatan ang pamilya, isipin ang biyenan, iligtas ang hipag, at panatilihin ang dangal ni Marco. Walang sinuman sa kanila ang nagtanong kung kailangan ko bang ng proteksyon. Ang unang nagsabi niyon sa akin ay isang estranghero sa loob ng opisina ng abogado. Agad na nahanda si Attorney Reyes ng isang warning letter na ipapadala kina Marco, Aling Sonia, at B. Malinaw ang nilalaman. Itigil ang lahat ng pamimilit na pumirma ako sa anumang papeles. Itigil ang pagtawag at pag-text na may pagbabanta. Itigil ang pagpost ng maling impormasyon na nakakasira sa aking dangal. Lahat ng susunod na komunikasyon ay dapat sa pamamagitan ng sulat o ng aking kinatawan. Nang may padala ang sulat, wala pang kalahating oras, umilaw ang telepono ko. Si Marco. Nag-text siya, ang galing mo. Ilang araw palang kasal, nagdala ka na ng abogado para takutin ang asawa mo. Ipinakita ko ang telepono kay Attorney Reyes. Sabi niya lang, huwag mong sagutin. Dumating ang isa pang text. Akala mo ba takot ako sa abogado? Pupunta ako sa kumpanya mo at kakausapin ang boss mo para malaman ng lahat kung anong klaseng asawa ka. Tiningnan ko ang nga salitang iyon, hindi na nanginginig tulad kahapon. Kinuha ko ang screenshot, isinafe, at ipinadala kay Attorney Reyes. Tumingala si Attorney Reyes. Sabihan mo na ang kumpanya mo. Sabihin mo ng maikli na mayroon kang personal na problema. At kung mayroong sinumang pumunta para manggulo o humingi ng impormasyon tungkol sa iyo, huwag nilang pansinin. Huwag kang magpaliwanag ng mahaba kung hindi kailangan. Ginawa ko ang sinabi niya. Tinawagan ko si Sir Ben, ang direktor ng kumpanya. Pagkatapos niyang makinig,
Nanahimik siya ng ilang segundo at seryosong sinabi, Isay, huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan lang sa iyo tungkol sa iyong trabaho. Walang karapatan ang pamilya mo na magdesisyon para sa iyo. Kung mayroong manggulo, ang security ang bahala. Hawak ko ang telepono, at nangatal ang boses. Salamat po sir. Nung hapong iyon, pumunta nga si Marco sa kumpanya. Tumawag sa akin ang security habang nasa tsondo ako ni Angela. Sinabi ng guard na may isang lalaking nakpakilalang asawa ko at gustong makausap ang direktor. Sinasabing naimpluwensyahan lang daw ako ng kaibigan ko na iwan ang bahay. Inilagay ko sa speaker ang tawag para marinig ni na Angela at Attorney Reyes. Sumenya si Attorney Reyes na huwag akong bumaba, huwag tawagan si Marco, at hayaan ang security na gawin ang kanilang trabaho. Sa CCTV footage na ipinadala ni Sir Ben, nakita ko si Marco na nakatayo sa gitna ang lobby, gusot ang damit, at galit na galit ang muha. Sumisigaw siya na ang asawa niya ay kakakasal pa lang pero umalis na. Hindi, raw dapat kinukupkop ng kumpanya ang isang babaeng walang respeto sa asawa. Pinalabas siya ang security, ngunit hindi siya sumunod at tinuro pa ang reception, sinasabing pababain ako. Nakaupo ako sa harap ni screen. Pinapanot ang lalaking tinawag kong asawa, na ipinapakita ang kanyang kabastusan sa lugar kung saan ako nagtrabaho ng maraming taon. Kakaiba. Hindi na ako nahihiya. Naawa na lang ako sa sarili ko dahil naniwala ako noon na ang kanyang pagiging kalmado ay kabaitan. Kasabay nito, naktext din sa akin si Bea. Huwag mong isiping makatakas ka. Kung hindi ka magbibigay pera, ipapaalam ko sa buong angkan mo kung gaano ka kasama. Isa pang text. Kung mamatay ako sa utang, huwag ka ring umasang mabubuhay ng payapa. Tiningnan ko ang salitang iyon at dahan-dahang huminga. Dati, baka natakot ako. Isipin ko ang sasabihin ng iba, ang mga magulang ko, ang aking dangal. Ngunit ngayon, mas lalo kong nakikita ang isang bagay. Ang taong mali ay hindi takot gumawa ng mali. Takot lang silang hindi mahila ang iba pababa kasama nila. Ipinadala ko ang lahat ng text ni Bea kay Attorney Reyes. Sabi niya, mabuti, itago mo lahat. Pagsapit ng gabi, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Ang pinagkakautangan ni Bea ay nagpadala sa akin ng ilang litrato pa. Sa pagkakataong ito, isang screenshot ng kanilang pag-usap bago ang kasal. Doon, ipinagyabang ni Bea na malapit ng ikasal ang kuya niya sa isang babaeng may malaking pabaon. Nakaplano na si mama, sabi niya. Ang pera, kapag nasa bahay na ang asawa, siguradong makukuha rin. May isa pang pangungusap na nakpanlamig sa buong katawan ko. Accountant ang hipak ko. Kaya siguradong mahigpit sa pera, pero dahil bago palang kasal, hindi yan papalat. Matagal kong tiningnan ang pangungusap na iyon. Kaya pala, kinakalkula na nila pati ang ugali ko. Kinakalkula na dahil bago pa lang akong manugang, mahihiya ako. Kinakalkula na dahil ipinagkatiwala na ako nga magulang ko, ayaw na nila ngang gulo. Kinakalkula na ang isang babae, sa simula ng kanyang kasal ay mas gugustuhing magtiis kaysa masabihang naninira ng pamilya. Napakagaling nilang magplano, ngunit may isang bagay silang hindi isinama sa kalkulasyon. Kaya kong magtiis para sa pagmamahal. Ngunit hindi ako magpapakatanga para sa pagmamahal. Noong gabing iyon, nakpadala ulit si Attorney Reyes ang sulat na humihiling sa panik ni Marco na itigil na ang direktang pakikipag-ugnayan sa akin sa trabaho at sa tinutuluyan ko. Kasabay nito, inihanda niya ang mapapeles para sa annulment ayon sa hiling ko. Nang makita ko ang salitang annulment sa draft, nanginginig pa rin ang kamay ko. Hindi dahil nanghihinayang ako kay Marco, kundi dahil nasasaktan ako para sa sarili ko. Nasasaktan dahil napakaikling ng pagsasamang ito na iisipin ng iba na padalos-dalos ako. Nasasaktan dahil hindi pa nalalabhan ang wedding gown, hindi pa nalalanta ang mga bulaklak, ngunit kailangan ko ng matutong umalis. Nasasaktan dahil hindi pa lubos na natutuwa ang mga magulang ko sa kasal ko. Ngunit kailangan na nilang marinig na gusto ko nang tapusin. Ngunit nang ipikit ko ang aking mamata, umaling-aw-ngaw sa isip ko ang tunog ng kandado. Ang sinabi ni Marco na hanggat hindi ka pumipirma, walang aalis. Ang boses ni Bea na mayaman ka, mamamatay ka ba kung tutulungan mo ako? At ang boses ni Aling Sonia na ang babaeng may asawa ay dapat inuuna ang pamilya nga asawa. Idinilat ko ang aking mamata at pumirma sa request para sa legal assistance. Ang unang guhit ng panulat ko ay nangingini. Ngunit sa huling guhit, naging matatak na ang kamay ko. Hindi ako pumirma sa papeles para sa pera nila, ngunit pumirma ako para ibalik ang kalayaan sa aking sarili. Ang unang formal na pagpupulong sa pagitan ng dalawang panik ay ginanap sa opisina ni Attorney Reyes. Noong araw na iyon, ambon sa Cebu. Nakasuot ako ng isang bestidang kulay krema,
itim na pantalon, at maayos na nakatali ang buhok. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin bago maalis sa kondo ni Angela, at nakaramdam ako energy, pagiging estranggero, sa sarili ko. Ilang araw pa lang ang nakalipas, ako ang nobiyang nakasuot ng magandang gown, yumuyuko sa makamag-anak ng asawa, at naniniwalang papasok sa isang bagong buhay. Ngayon, papunta ako sa opisina Enegi Abogado, may dalang makapal na folder, na ang laman ay hindi emega litrato enega sal o emega greeting kojok tundi emega recordings, text messages, litrato enega mega papeles, ebidensyang utang, at mga pagbabanta. Sumama sa akin si Angela. Dumating din ang mamagulang ko. Pakakita pa lang sa akin ni mama, hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Namumula ang nga mata niya ngunit hindi umiyak. Si papa naman ay tuwid na nakaupo, seryoso ang muha. Alam kong pinipigilan niya ang galit. Para sa isang ama, ang makita ang anak na kakakasal pa lang ay ikinukulong para piliting maglabas ng pera, marahil ay walang masasakit pa ron. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating si Marco. Nakaputing polos siya, ngunit medyo gusot, at halatang minadali ang pagsuklay, kasama niya si Aling Sonia. Mukhang pagod ngunit pilit pa ring pinapanatili ang imahe ang isang nakdurusang ina. Huli namang dumating si Bea, nakaitim na salamin, at may hawak na mamahaling handbag. Medyo natigilan ako sa handbag na iyon. Ang isang taong umiyak dahil sa utang, isang taong humihingi ng tulong sa hipak, ay hindi pa rin nakakalimot magdalangang, isang mamahaling bag bilang huling pananggangang kanyang karangyaan. Pagpasok pa lang, tiningnan ako ni Aling Sonia nang may paninisi. Isay, aabot ba talaga tayo sa ganito? Problema lang ng mag-asawa, problema sa pamilya. Bakit kailangang dalhin pa sa abogado? Kung hindi mo iniisip ang kapakanan ko, sana inisip mo man lang ang dangal ni Marco. Tiningnan ko siya, at kalmado ang boses. Kung inisip niyo po ang dangal ng anak ninyo, dapat pinigilan niyo siya noong ikinandado niya ang pinto para pilitin akong pumirma. Hindi nakasagot si Aling Sonia. Umupo si Marco at malamig akong tiningnan. Nanalo ka na? Masaya ka na ba? Ilang araw pa lang kasal. Ginawa mo na tayong parang magkaaway sa harap ng ating mapamilya. Sumagot ako, walang nanalo dito. Ang katotohanan lang ang kailangang ilagay sa tamang lugar. Noon lang nagsalita si Atty. Reyes, hindi mataas ang boses ngunit malinaw. Nakita-kita tayo ngayon para linawin ang na-issue tungkol sa pamimilit kay Mes. Isabella na pumirma NG papeles, ang alegasyon niya na ikinulong siya, at ang minagap paninirang puri sa social media. Hinihiling ko na manatili tayo sa paksa. Agad na umiyak si Bea. Hihiram lang naman ako, wala akong ninakaw. May problema ako. Humingi ako ng tulong sa kanila. Kung ayaw nilang tumulong, sana nanahimik na lang. Pinalaki pa niya ang gulo kaya lalo akong ginipit ng pinagkakautangan ko. Tiningnan ko si Bea. Humingi kang tulong o ginamit mo na ang passbook ko bilang pangako sa utang mo bago pa man ang kasal. Namutla ang mukha ni Bea. Kumunot ang ni Marco. Anong sinasabi mo? Naglapak si Atty. Reyes ang isang photocopy sa mesa. Ito ang larawan ng promissory note ni Bea, kung saan nakasulat na magbabayad siya pagkatapos ang kasal dahil may pabaon ang hipak niya. Pagkatapos, naglabas siyang isa pang printout ng pag-usap ni Bea at ng pinagkakautangan niya, kung saan malinaw na sinabi ni Bea na nakaplano na si mama at kuya at ang bagong hipak ay hindi papalat. Biglang nagelo ang hangin sa silit. Lumingon si Aling Sonia kay Bea. Ano to? Pautal-utal na sumagot si Bea. Sinabi ko lang yan para tigilan na nila ako. Hindi ko naman akalain na hindi siya bibigay. Napakabilis at totoong kanyang pagkakasabi, na pati siya ay natigilan. Tiningnan ko siya. Anong sinabi mo? Nakagat labi si Bea at yumuko. Kalmado pa rin si Atty. Reyes. Mas Bea, iminumungkahi kong huwag ka munang magsalita kung hindi mo pinag-isipan. Ngunit ang sinabi mo, narinig nating lahat. Lumingon si Marco sa kapatid, at namula ang mukha. Bea, ano to? Anong ibig mong sabihin na nakaplano na kami ni Mama? Biglang tumingala si Bea, at bumuhos ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pag-arte. Umiyak siya sa takot. Huwag mong ipasa lahat sa akin. Ikaw ang nagsabi na dahil accountancy, mahigpit yan sa prakaya dapat pilitin habang bago pa lang. Kapag tumagal, mas mahirap na. Si Mama rin ang nagsabi na ang pabaon. Pagdating sa bahay ng asawa, pera na rin ng pamilya. Ngayong nabuko, ako ang tinatanong mo. Natahimik ang buong silid. Nakita kong namutla si Aling Sonia. Si Marco ay hindi gumagalaw, nanigas ang panga. Umiyak si Mama,
habang si Papa naman ay malakas na ipinukpok ang kamay sa mesa, ngunit hindi siya sumiga. Tiningnan niya lang si Marco at mabigat na sinabi, "Nangako ka sa harap ko na mamahalin mo ang anak ko." Lumingon si Marco kay Papa, at mahina na ang boses. "Tito, inaamin ko po, nag-init ang ulo ko nun, pero hindi po ganun kalala ang sinasabi ni Isay. Gusto ko lang pong tulungan ang kapatid ko. Bilang mag-asawa, dapat magtulungan sa pera." Ngumisi si Papa. "Ang pagtutulungan ay pinag-usapan, kusanglup. Hindi yung nakukulong ka at namimilit. Huwag mong gamitin ang salitang mag-asawa para paktakpan ang kasakiman mo." Nun lang humagulgol si Aling Sonia. "Nakamali ako dahil sobra kong mahal ang anak ko. Pero kapamilya na tayo, kung papalahin natin ito, pareho tayong mapapahiya. Pwede bang kalimutan na lang natin ito?" "Papahingiin ko ang tawad si Bea." Si Marco, hihingi rin ng tawad. "Mga bata pa kayo. Normal lang ang hindi pagkakaunawaan." Tiningnan ko siya. Ang hindi pagkakaunawaan ay kapag may alitan tapos pinag-usapan. Ang paklok ng pinto, pamimilit, pagbabanta sa trabaho, at paninira. Hindi po iyon hindi pagkakaunawaan. Lumingon si Marco sa akin. Sa unang pagkakataon, bumaba ang tono niya. "Isay, patawarin mo ako. Nagkamali ako sa pagiging padalos-dalos. Pero kakakasal pa lang natin. Gusto mo na ba talagang mahiwalay agad? Hindi ka ba nanghihinayang?" Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. Ang mukhang iyon ang minsan kong pinaniwalaan. Ang nagdala sa akin sa altar, ang inakala kong masasandalan ko. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko siya, ang nakikita ko lang ay ang nakalok na pinto, ang puting papel, at ang kamay na nakaamba sa sala. Mahina akong sumagot, nanghihinayang ako, sayang ang tiwala ko, ang luhang nga magulang ko, at ang kasal na inakala kong pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero ang pinakasayang sa lahat ay kung mananatili ako dahil lang sa panghihinayang sa ilang araw na pagsasama, at mawawala naman ang buong buhay ko sa hinaharap. Yumuko si Marco at hindi na nakapagsalita. Inilapak ni Attorney Reyes ang mapapeles ang annulment sa mesa. Maikli niyang sinabi na kung makakasundo ang makabilang panig, mas magiging madali ang proseso. Kung hindi, itutuloy pa rin nila ang kaso. Kasama na ang mga reklamong pagbabanta, paninirang puri, at pamimilit. Mas lumakas ang iyak ni Aling Sonia. Si Bea naman ay nakayuko at hindi makatingin kaninuman. Kinuha ni Marco ang panulat at kitang-kita ang pangingining ng kanyang kamay. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. "Hindi mo na ba talaga ako bibigyan ng isa pang pagkakataon?" Sabi ko. Ang pagkakataon ay natapos noong ikinandado mo ang pinto at sinabing, "Hanggat hindi ka pumipirma, walang alis." Huminto ang panulat sa kamay ni Marco ang ilang segundo, pagkatapos ay pumirma siya. Nang bumaba ang panulat na iyon, hindi ako nakaramdam ang tuwa tulad ng inaasahan ko. Gumaan lang ang pakiramdam ko. Isang malungkot na gaan, na parabang may pumutol sa isang lubid na nakatali sa lik mo. Alam mong ligtas ka na, ngunit mayroon pa ring markang sakit. Pumirma rin ako. Hindi para tapusin ang isang pag-ibig, dahil ang pag-ibig na iyon ay namatay na noong gabing ikinulong ako. Pumirma ako para kumpirmahin na mula ngayon, walang sinuman sa bahay na iyon ang may karapatang tawaging pagmamahal ang kasakiman, tawaging tradisyon ang pamimilit, at tawaging obligasyon ang aking pagtitiis. Paglabas sa opisina NG Abogado, ambon pa rin. Ikinumot sa akin ni Mama ang isang jacket, nanginginig ang kamay niya. Si Papa ay tahimik lang sa tabi ko, ngunit kinuha niya ang folder mula sa akin. Nakatayo ako sa ilalim ng silong, pinapanot ang mapatak ng ulan, at biglang naramdaman ang kapayapaan. Ang savings passbook ko ay buo pa, ang trabaho ko ay nariyan pa, ang mamagulang ko ay kasama ko pa, at ang pinakamahalaga, buo pa rin ako. Bumalik ako sa trabaho, sa harap ng mga pamilyar na numero, at nanirahan sa aking maliit na apartment. Ngunit iba na ang nasa puso ko. Ang savings passbook ay buo pa rin. Hindi dahil sa gahaman ako sa pera, kundi dahil naintindihan kong iyon ang huling hangganan ng aking dignidad. Ang isang babae ay maaring magmahal sa pamilya ng kanyang asawa, mag-ambag, at magtiis sa maliliit na bagay para sa kapayapaan. Ngunit huwag na huwag niyang hahayaang may gumamit sa pangalan ng pamilya para pilitin siyang isuko ang kanyang buong buhay sa kanila.